10 taon na ang nakalilipas nang bumukas ang mga lagim na nagpabago sa mundo, naglabasan ang mga halimaw mula sa impyerno na higit pa sa bangungot ng sinuman. Pero sa gitna ng dilim, sumibol ang pag-asa ang mga awakened, mga nilalang na biniyayaan ng lakas na higit sa karaniwang tao. Sila ang naging hunters, ang mga tagapagtanggol na nangangaso sa mga halimaw, pinatunayan nilang walang imposible pag sila ang magkakasama. Pero teka, ano bang pakialam niya sa kadakilaang yan? Siya si Kong, isang hamak na olat sa Awakened Specialization High School. Ang kapangyarihan niya, bilib ang iba, pero para sa kanya, isa itong sumpa, ang exoskeleton manifestation. Nababalot man ng matibay na baluti ang katawan, kapalit nito'y sakit na tagos sa buto. Sa sobrang hapdi, muntik na siyang mawala sa sarili. At pag nawala ang baluti, naiiwan ang mga peklat na kasuklam-suklam mga markang paalala ng kanyang pagdurusa. Ang mga bully sa eskwela. Ginagawa siyang pulutan, binubugbog at tinatawanan ng walang bahid ng awa o konsensya. Ang mga titser, nga, walang magawa dahil ang mga demonyong to ay S-rank na VIP at espesyal sa gobyerno. Pero tinitiis ni Jiyong ang impyernong buhay na to. Isa lang ang dahilan, ang kanyang nanay na nagbabanat ng buto sa karinderya. Bata pa siya nang mamatay ang tatay niya, kaya kahit bugbog sarado, ngingiti siya at sasabihing ayos lang ang school para hindi mag-alala si mama. Kahit maging C-rank hunter lang siya dahil sa kanyang abilidad, tatanggapin niya ng buong puso. Maliit man ang kikitain, sapat na yon para makaahon sila sa hirap at makalipat sa maayos na bahay. Ang tanging pangarap niya, makapagpahinga na si mama. Ika-15 ng buwan, birthday ng nanay niya espesyal na araw dapat. Yon ang akala niya, hanggang sa binugbog ng mga gagong bully ang nanay niya hanggang sa maging gulay ito. Ang sabi ng lahat pati ng walang kwenta nilang abogado aksidente lang daw. Nagkataon lang daw na napadaan sila sa restaurant at nanggulo. Ang puting buhok na Judas, nagyabang pa ng diamante kapag tumabi sa kanila ang nanay niya. Tumanggi ang nanay niya at natabig ang cellphone ng unggas. Bago pa makahingi ng tawad, tinuhog na agad siya ng matatalim na spikes, at hindi pa sila nakuntento doon. Kilala ni Jiyong ang mga hayop na to, walang kabusugan ang kasamaan nila. Hindi to aksidente, at lalong hindi lang ito rage ng abilidad. Kagagawan nito ng mga demonyong kumuha sa kaisa-isang taong mahalaga sa kanya. Nang hapon ding yon, habang nasa Monster Hunt, nagtanong ang purple-haired na ugok kung ayos lang ba na halos patayin nila ang ale. Paano kung matuluyan yon? Tanong niya na parang nag-aalala lang sa alagang hayop. Lumabas ang leader nila sa portal at sinabing, "Huwag kang praning. Bata pa sila, protektado ng batas, at higit sa lahat S-rank sila." Isa pa, sa tingin ba nila, ito ang unang beses na gumawa sila ng milagro. Biglang sumulpot si Jiyong, nag-aapoy sa galit. Dahan-dahan siyang lumapit at sumigaw, "Bakit niyo ginawa yun sa nanay ko?" Nagmaang-maangan ang leader ng mga gago, parang walang narinig na tao. Hindi daw niya alam na nanay yon ng isang loser. Mukha daw kasing bata, sayang at nanganak pa ng basura. Sinaksak niya si Jong ng diamanteng spike at humirit pa, muntik ko na siyang landiin. Buti na lang hindi natuloy, kadiri. Walang pakialam si Jiyong sa sakit. Hinugot niya ang spike sa dibdib at hinayaang lamunin ng exoskeleton ang katawan niya. Hindi susuko ang kanyang paghihiganti. Pero agad siyang pinaulanan ng leader ng 12 ng spikes hanggang magmukha siyang itinusok na isda. Sino ka sa akala mo? Ang lakas ng loob niyang sumugod na parang may magagawa siya laban sa kanila. Nakalimutan na ba niyang loser siya? Pero laking gulat nila gumagalaw pa rin si Jiyong, parang bangkay na binuhay ng puot. Dahil makulit, inutusan ng leader si Thor. "Kuryentehin mo nga yang langaw na yan." Sa isang tingin, pinatamaan siya ng napakalakas na kidlat. Bumagsak si Jiyong, tila wala ng buhay. Tapos na ang palabas, tumalikod na ang mga bully para umalis ng masaya at walang konsensya. Pero biglang may humablot sa paa ng leader, si Jayang. "Saan ka pupunta?" Puno na ang salop ng leader. Binalot niya ng diamante ang kamao at walang habas na pinaghahampas ang ulo ni Jiyong, "Tarantado ka ah. Kung galit ka, sana nandoon ka para ipagtanggol ang walang kwenta mong nanay, bakit sakin ka nagagalit?" Naglaglagan na ang mga ngipin ni Jiyong, pero kinagat pa rin niya ang diamanteng kamao, hindi niya bibitawan ang hustisya. Biglang lumitaw sa harap nila ang Bloodgate, magre-report sana si Thor, pero pinigilan siya ng leader, may nabuong demonyong plano sa isip nito. Sinubukan ni Jiyong bumangon, pero bumigay na ang katawan niya. Sinipa siya ng leader papasok sa misteryosong lagusan. Bago lamunin ng dilim, isinumpa ni Jiyong sa kanyang kaluluwa, "Papatayin ko kayong lahat. Ipaparanas ko sa inyo ang sinapit ni Mama." Pahabol naman ng leader, "Subukan mo, kung makakalabas ka pa dyan." Bumagsak si Jiyong ng malakas sa sahig.
Pero hindi ang sakit ng katawan ang inaalala niya ngayon. Ang blood gate, isang phenomenon kung saan nagiging kulay dugo ang gate at walang halimaw na lumalabas, isang misteryong walang nakakaalam ng sagot. Alam ng lahat ang sumpa ng blood gate kapag pumasok ka, diretso ka na sa hukay dahil wala pang nakakabalik ng buhay. Sa loob, nag-aabang ang libu-libong halimaw na uhaw sa dugo. Agad nilang pinagpiestahan si Jiyong at ipinaranas ang impyernong mas masahol pa sa kamatayan. Damang-dama niya ang bawat kagat at paghiwa sa kanyang laman. Niluray-luray siya hanggang sa pati ang kanyang mga mata ay hindi pinalampas. Kahit buto na lang ang natira, ayaw siyang patulugin ng sakit, ipinagkait sa kanya ang kapayapaan ng kamatayan. Ang misteryo ng blood gate ay nabunyag na ang sinumang pumasok ay nagiging halimaw, biglang may gumalaw. Mula sa kapirasong bungo, nagsimulang mabuo muli si Jiyong. Bumalik ang kanyang laman at balat, habang ang umaapaw na mana ng gate ay sapilitang sumasanib sa kanyang pagkatao. Sobrang sakit ng proseso pero deadman na si Jiyong. Dahil ang natitira niyang pagkatao ay may hindi makalimutang alaala. Ang imahe ng kanyang ina. Ang pang-aaping dinanas nila sa kamay ng mga walang hiyang yon. Bumuhos ang lahat ng puot sa kanyang isipan. Nagdilim ang kanyang paningin at tumulo ang laway na parang asong ulol na sabik pumatay dahil sa tindi ng galit. Ang puot at lungkot ang naging gasolina ng kanyang ebolusyon. Lumagpas siya sa limitasyon ng tao at sa isang dagundong, winasak niya ang lupang tinatayuan. Natauhan ng mga halimaw na akala'y tapos na ang kanilang laro. Pero iba na ang nasa harap nila, si Jiyong na bumangon mula sa hukay, bitbit ang sumpa ng paghihiganti. Sumugod ulit ang mga halimaw, pero nagkamali sila. Isa-isa silang pinulbos ni Jong upang hawiin ang kanyang daan palabas. Lumipas ang panahon. Sa isang sikat na live broadcast, ini-interview ang tatlong S-rank hunters na tinitingala ng bayan. Kilala raw sila sa kabaitan at charity works, mga plastik na bayani sa mata ng publiko. Walang iba kundi ang grupong nambubuli kay Jiyong noon. Lakas loob pang sinabi ng leader nila na masaya silang tumutulong sa kapwa. Kapal ng mukha. Usisero ang interviewer, tinanong ang tungkol sa issue 5 taon na ang nakararaan kung saan may nasaktan daw silang inosente. Biglang nagdrama ang gago. Crocodile tears galore, sinabing nanay daw yon ng close friend niya at estudyante lang daw siya noon. Kesyo hindi pa raw kontrolado ang kapangyarihan kaya nangyari ang trahedya. Humingi raw siya ng tawad pero nawalan na ng contact, sana raw mabigyan siya ng chance na mag-sorry ulit. Blag. Lumipad ang pinto diretso sa mukha niya. Nasangga niya ito pero nagkagulo ang lahat nang makita ang halimaw na pumasok. Bago pa makaporma ang bully, sumulpot si Jiyong sa harap niya, bitbit ang isang suntok na puno ng puot. Sa impyerno ng blood gate, daan-daang taon ang pakiramdam ni Jiyong na pakikipaglaban. Nawala na ang konsepto ng oras sa kanya, basta ang alam lang niya ay pumatay ng halimaw hanggang makalaya. At ngayon, oras na ng paniningil. Tumilapon ang main bully bago pa makareact ang mga alipores niya. Tandang-tanda ni Jiang ang pang-aalis kanila noon, akala nila mamamatay siya. Pero nagkamali sila dahil sila ang matutudas ngayon, tibay ng mukha. Gising pa ang leader at inutusan ang dalawang kasama na tapusin agad si Jiyong. Ginamit ni Thor ang parehong atake noon, pero hindi kumurap si Jiyong. Sa isang kumpas, swish, pugot ang ulo ni Thor, gulat ang lahat. Wala nang atrasan to. Ginamit naman ng isa pang bully ang earth ability niya, at hinayaan lang ito ni Jayong. Kinulong siya sa kabaong ng lupa, pero boom, sabog ang kulungan at sakal-sakal na ni Jiang ang panga ng gago. Walang awa niyang binalibag ito at pinagapang sa sahig na parang isang uod na naghihingalo. Nabwisit si Jiyong sa ingay kaya tinapos niya ito // pero biglang sumuntok ang main bully sa mukha niya. Pero laking gulat niya, imbes na masaktan si Jayong, ang diamond armor pa ng bully ang nagkabitak-bitak sa tigas ng mukha ng bida. Napalunok ang bully. Nagsamon siya ng libo-libong diamond spikes, mas malala at mas marami kesa sa ginawa niya noon. Pero nagkakamali siya kung akala niya ay siya pa rin ang batang iyakin noon. Isa na siyang demonyong galing sa pusod ng impyerno na nabubuhay para sa paghihiganti. Alam ng bully na delikado na siya. Binalot niya ng diamante ang katawan at pinaulanan ng suntok si Jiyong, gaya ng pambubugbog na ginawa niya dati. Pero sinalulang ni Jiyong ang kamao gamit ang kanyang bibig, at blag, isang solid na banat sa dibdib ang ganti niya. Nanguya ang kamao ng bully habang nakatingin ng masama. Sa takot, naglabas ng higanteng spike ang kalaban at tinuhog si Jiyong, pero kapalit nito, isinakripisyo niya ang sariling braso para makatakas. Pero huli na tumagos sa likod niya ang sarili niyang spike na hawak ni Jiyong. Umiiyak na parang bata ang S-rank hero, nagmamakaawang lubayan na siya. Pero bingi na ang demonyo sa kanyang mga iyak. Sinimulan niyang pahirapan ang gago gamit ang sarili nitong mga spike. Sino ka ba? Bakit mo to ginagawa?
Sigaw ng bully habang naliligo sa sariling dugo. Bilang sagot, pinunit ni Jiyong ang exoskeleton sa kanyang mukha, at nanlaki ang mata ng bully nang makilala ang bangungot ng kanyang nakaraan. Alam na niya ngayon. Sila ang mga gago na nambubuli sa kanya noong high school. Siya raw ang uod na tinatapakan lang. Pero nagdilim ang paningin ni Jiang, oras na para sa madugong singilan. Sumabog ang naipong puot sa kanyang dibdib. Walang awang binugbog ni Jiang ang bully hanggang sa hindi na ito makilala, at bilang finale, isinaksak niya ang espada sa bunganga nito diretso sa impyerno. Lahat sila ay nakatikim ng bagsik ng karma, pero may mga mas masahol pa ang sinapit na kapalaran sa kamay niya. Tapos na ang paghihiganti ni Jiyong. Pero bago ang lahat, bumalik ang alaala niya sa ospital. Durog ang puso niya nang makitang nakaratay pa rin ang kanyang ina, walang pinagbago, walang pag-asa. Nagawa na niya ang misyon niya. Pero bakit ganito? Bakit parang may nag-aapoy na galit pa rin kumukulo sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa? Balikan natin ang nakaraan. Sa parehong bundok kung saan siya naglaho, bumukas ang isang portal. Isang grupo ng hunters ang paisi-isi lang sa pagdispatcha ng mga monster sa loob. Panay ang papuri nila sa baguhang healer ng grupo, first time nito sa dungeon, at kitang-kita ang pagkamangha sa kanyang mga inosenteng mata. Kunwari ay nagpapasalamat ang mga lalaki sa kanya, pero sa likod ng mga ngiti may maitim at masamang balak silang gustong gawin sa dalaga bilang regalo. Ang sabi nila, what happens in the gate, stays in the gate. Kaya naman, napagtripan nilang paglaruan ang kawawang babae habang nasa loob. Pero paglingon nila, bumungad ang nakakapangilabot na aura ni Malice. Pinaulanan siya ng attacks para mapabagsak ang halimaw na to, pero ni isang galos, wala. Sinubukan siyang tagain ng blader, pero yung espada pa ang nawasak. Sa isang iglap, hiwalay agad ang ulo ng kalaban sa katawan nito. Nanigas sa takot ang dalawang natirang hunters. Walang awa silang tinapos ni Jiyong, parang mga insektong tinapakan lang. Binalingan niya ang huling babae at tinitigan ito ng walang emosyon. Akala ng babae, ito na ang awa ng langit, na ililigtas siya. Pero swoosh! Tinabas din ni Jiyong ang ulo niya gaya ng iba. Wala siyang oras para sa drama. Walang puwang ang awa sa puso niya. Ang nag-aapoy na galit ang tanging nagpapakilos sa kanya, habang bumubuhos ang ulan sa kanyang mukha, manhid na ang kanyang pakiramdam. Biglang may nagsalita mula sa likuran. Masarap ba sa pakiramdam na nakaganti ka na? Sino ka? Ang tanong niya. Nagpakilala ang babae bilang si Lium, ang pinuno ng Korean Hunter Association, alam niya ang sekreto ng mga Bloodgate. 5 taon nang nakalipas noong pumasok ka sa lugar na yun, hindi ba? Nagdilim ang paningin ni Jiyong at sumugod para patayin ang babae. Pero bigla itong nagsalita, kaya kong buhayin ang nanay mo. Sinadya ni Jiang na ilihis ang kanyang suntok, isang malakas na shockwave ang sumabog sa pader sa likuran ng babae, paliwanag ni Yum, magigising lang mula sa koma ang nanay niya kung tutulungan siya nito. Siya lang naman ang nag-iisang S-ranked healer sa buong mundo. Paano ako maniniwala sa'yo, bulyaw ni Jiyong? Pero pinaalala ni Yum na siya ang nag-alaga sa nanay nito habang nakulong si Jiyong sa Bloodgate. Hindi kaya ng ospital yun dahil kulang sila sa pondo at gamit. Tinanong ni Jiyong kung anong kapalit, simple lang daw ang gusto niya. Nag-lecture si Yum, sobrang lakas na daw ng mga hunters ngayon. Ang mga armas ng tao, wala nang silbi, parang laruan na lang. May mga hunters na mas malakas pa sa nuclear weapons. Dahil sa kanila, halos naubos na ang mga monsters sa loob ng gates. Pero hindi nawawala ang mga gates. Ang totoo, konektado ang mga ito sa isa't isa parang web. Naging lagusan ito na tumatagos sa borders ng mga bansa, ginagamit ito para magsimula ng giyera sa mga hunters. Ang kapayapaan? Basag na. Lahat ng malalakas na bansa, nagkakainitan na at naging magkakaaway. Ang problema, kulang sila sa malulupit na hunters. Kaya naman, hindi nila mapigilan ang invasion ng mga Japanese hunters na naghahari-harian habang wala pa si Jiyong. Kapag gumanti sila gamit ang ibang hunters, agaw atensyon yun sa buong mundo. Kailangan nila si Jiyong, kapalit nito, ibabalik niya ang nanay nito. Ang kailangan lang niyang gawin, maging isang halimaw para sa kanila ang bagay na matagal na niyang tinanggap sa sarili. Sa opisina ng Prime Minister ng Japan, mainit ang ulo ng pinuno. Ipinatawag niya agad ang Minister of Defense, bakit nga ba unreachable ang lahat ng kanilang hunters ngayon? Ito si Ruozaki, J., ang Prime Minister ng bansa. Yumuyuko sa hiya ang Defense Minister at humihingi ng tawad, inaako niya ang lahat ng pagkukulang. Kikilos siya agad-agad para hanapin sila. Pero teka, hindi lang siya basta opisyal. Siya rin ang #1 hunter ng Japan, ang maalamat na si Ikosai Kagaro. Paglabas ng opisina, maautoridad niyang inutos sa assistant, ihanda ang espada ko, mabilis.
Nag-alala ang babae, Sir, seryoso po? Solo flight kayo? No offense po, sir, dagdag ng assistant nang may pag-aalinlangan. Pero mga elite hunters na ang ipinadala natin noon, at lahat sila bigong bumalik, bakit hindi kayo magsama ng team? Lumingon si Kagaro nang may angas at nagtanong, sa tingin mo ba, kailangan ng isang tulad ko ang tulong ng iba? Pagdating sa lugar kung saan naganap ang mga pagkawala, nadismaya ang lodi nyo, ang mga kalaban, weakness. Sisiw lang kumpara sa mga nawalang hunters. Imposibleng mamatay ang mga elite sa ganito kahihinang nilalang. May iba pang misteryo ang nangyari dito. Pagpasok niya sa mas malalim na bahagi ng kuweba, bumulaga ang isang halimaw, nakatungtong ito sa bundok ng mga bangkay na parang trono. Nag-init ang ulo ni Kagaro at sumugod dala ang kanyang espada. Pero laking gulat niya sinalag lang ito ni Jiong gamit ang isang kamay. Ibang klase ang tibay ng halimaw na to. Nabwisit si Kagaro sa pang-iisnab sa espada niya. Matapos ang isang malupit na suntok, pinakawalan niya ang first moon, sinalag ulit ni Jiong, pero this time, naramdaman niya ang hapdi. Hindi pa papigil si Kagaro, heto na ang second moon budge. Bumaon si Jiong sa pader sa lakas ng impact, pagkakataon na to. Humanda na siya para sa third moon ang siguradong tatapos sa buhay ng nilalang na to. Biglang sumugod si Jiong at tinarget ang leeg ni Kagaro. Pero sa bilis ng kidlat nakaiwas ang kalaban at tiyug, putol ang kanang kamay ni Jiong. Sayang, magaling sana siyang mandirigma, pero ang espada ni Kagaro ay kayang humati kahit sa pinakamatigas na diamante. Sa isang iglap, lumipad ang ulo ni Jiong. Awa ang nararamdaman ni Kagaro para sa mga hangal na nagtangkang kalabanin siya. Habang unti-unting didilim ang paningin ni Jiong, bumalik sa kanya ang alaala ng kanyang airpods. Laging busy sa trabaho, pero punong-puno ng pagmamahal. Yun ang hinangaan niya sa ama. Pero sa kasamaang palad, nung sasalubungin niya sana ito nang yakap biglang lumitaw si Truck Cone. Huli na ang lahat. Tumalon ang kanyang ama para iligtas siya, at sa huli, sarili niyang tatay ang naging kapalit ng kanyang buhay. Dahil sa trahedyang yun, bumagsak ang kanilang negosyo at nalubog sila sa utang na tila wala ng katapusan. Ang dating malambot na kamay ng kanyang ina, naging magaspang sa kakatrabaho, at kapag tinatanong kung okay lang siya, ngiti lang ang sagot, walang bahid ng lungkot. Pero alam ni Jiong na nagsisinungaling ito. Gabi-gabi, dinig niya ang hagulgol ng kanyang ina na tumatarak sa kanyang puso. Alam niyang siya ang dahilan ng lahat ng ito, kung hindi siya ipinanganak, baka naging masaya pa ang mga magulang niya. Sa sobrang bigat ng loob, nagpasya siyang tapusin na ang kanyang buhay, pero naabutan siya ng kanyang ina. At sa sandaling iyon, pareho nilang nadiskubre isa siyang awakened. Sa pag-asang maiahon sila sa hirap, sumumpa si Jiong na magiging hunter. Gagawin niya ang lahat para sa ngiti ng kanyang ina. Nagising ang diwa ni Jiong dahil sa nag-aalab na puot, at naalala niya ang bilin ni Yumin. Kalaban ang buong mundo, pero ang tunay na boss ay ang Japan. Gamit ang kanyang beastly strength, isa lang ang misyon niya, patayin ang pinakamalakas na hunter ng Japan. Akala ni Kagaro ay tapos na ang laban. Kampante niyang ibinalik ang espada sa lalagyan, pero laking gulat niya na wala ang ulo ni Jiong at bigla siyang kinagat sa bukong-bukong ng buong puwersa, nagre-regenerate ang kalaban. Ang sakit na naramdaman niya ay kakaiba, tila tumatagos sa buto. Muli niyang pinugutan si Jiong, pero sa pagkakataong ito, purong mali siya na ang nagpapagalaw sa binata. Inilabas ni Kagaro ang kanyang pinakamalupit na teknik, isang simbolo ng crescent moon ang bumagsak sa lupa. Humagibis siya sa loob ng kuweba na parang baliw at pinakawala ng ultimate move, ang fatal at nakakakilabot na 12th moon. Tinamaan si Jiong mula sa lahat ng anggulo. Sa sobrang tindi ng mga atake, tumagos pa ito palabas ng portal at yumanig sa buong paligid. Wasak na wasak ang kuweba. Agad na umatras si Kagaro para gamutin ang kanyang napinsalang binti. Pero hindi pa tapos ang bangungot, isang matulis na buto ang tumusok sa isa pa niyang binti. Kahit tadtad na ng damage, ang itim na puso ni Jiong ay tumatangging huminto, muli na naman siyang nagre-regenerate. Alam ni Kagaro na malala ang tama niya, pero mas nangingibabaw ang inis paanong mayahas na humawak sa kanya ang nilalang na ito. Susugod ulit siya. Sa labas ng portal, nagtipon ang mga elite hunters ng Japan kasama si Juto. Nagtataka ang isa, kailangan pa ba talaga sila doon? 3 araw nang nasa loob si Kagaro, siya ang number 1 hunter, kaya siguradong manilang sa kanya to. Pero bago pa siya makatapos magsalita lumipad palabas ng portal ang pugot na ulo ni Kagaro, at kasunod nito, lumabas si Jiang. Napasigaw na lang si Juto bago siya mawalan ng ulo. Sa Korean Hunter Association kinakabahan na nagtanong ang secretary ni Yumin kung kaya ba ito ni Jiong. Napakalakas ng Japan. Pero ayon kay Yumin, kailangan nilang maghintay.
Kung matatalo ni Jiyong ang pinakamalakas sa Japan, panalo na sila. Biglang bumulusok si Juto at ibinalibag si Jiyong sa lupa. Gumagana na ang kanyang defensive abilities sa leeg. Ito si Ryuzaku Juto, ang Prime Minister ng Japan at isang SSS rank hunter, isang tunay na halimaw sa anyo ng tao. 3 taon na ang nakalipas nang mapuksa ang karamihan sa mga monsters, pero imbes na matuwa, natakot ang mundo sa mga hunters na dapat sana'y poprotekta sa kanila. Dahil sa takot, sinubukan ng ilang bansa na ubusin ang mga hunters, pero bigo sila. Walang nagawa ang gobyerno. Nakita ito ng mga hunters bilang oportunidad para agawin ang kapangyarihan. Ang iba, nakipagkasundo. Ang iba naman, sinakop ang bansa gamit ang dahas, kanya-kanyang diskarte para maghari. Pero ang bansang ganap na nasakop ng hunters ay ang Japan. At simple lang ang dahilan, ang Prime Minister nila ay isang SSS rank hunter. Noon pa man, agresibo na siya at uhaw sa kapangyarihan. Nang lumabas ang hunter system, tinangka niyang sakupin ang South Korea, pero ngayon, ang ambisyong yon ay hinahamon ng isang bengatibong espiritu. Kitang-kita ng lahat pati na ni Chao, na mabilis na naghihilom ang katawan ni Jiang, 2 hunter ang sumubok na sumabay. Ang rank 7 sa kaliwa, at ang rank 8 sa kanan sabay silang sumugod. Walang awang pinakawalan nila ang kanilang mga skills kay Jiang. Pero sa isang iglap putol ang ulo ng rank 8. Dinakma naman ni Jiang ang rank 7 at ibinalibag sa semento hanggang sa sumabog ang bungo nito. Tanging panga na lang ang natira. Nag-alab ang galit ng mga Japanese hunters sa karumal-dumal na sinapit ng kanilang kasamahan. Paano niya nagawa yon? Si Juto ang pinaka nanggigil. Nagbanta siya sa lahat, sino mang makialam ay siya mismo ang papatay. Habang kumukulo ang dugo niya, may naalala siya mula sa nakaraan. Nakita niya ang isang batang nakaupo sa labas habang nagyayelo ang paligid, at tinanong niya ito kung bakit siya naroon. Nanginig ang bata at nagtanong kung sino ba talaga ang kaharap niya, pero isang malalim na buntong hininga lang ang isinagot ni Choto. Hinubad niya ang kanyang jacket para ibalot sa paslit habang bitbit ito patungo sa ligtas na lugar. Habang naglalakad, tinanong niya ang pangalan nito. Sa kabila ng matinding lagnat, nag-alab ang mga mata ng bata at nagpakilala bilang si Kagero. Lumabas ang tunay na anyo ni Juto, isang halimaw na puno ng puot. Binitawan niya ang isang suntok na halos yumurak sa depensa ni Jiyong. Pero sa susunod na atake, walang awa niyang dinurog ang mga kamay ni Jiyong diretso sa dibdib nito, bago tuluyang pinilas ang mukha ng kalaban ng walang kahirap-hirap. Ayaw pa ring mamatay ni Jiyong, pero pinaliguan siya ni Yuto ng kumukulong magma hanggang sa matunaw ang laman at buto na lang ang matira. Nganga ang lahat sa ipinakitang lakas ni Juto, pero para sa kanya, wala lang ito, ang misyon lang ang mahalaga. Akmang dadamputin na niya ang pugot na ulo ng kalaban ng biglang, may naramdaman siyang kilabot mula sa kanyang likuran. Ang kilabot na iyon ay galing kay Jiyong na dahan-dahang bumubuo muli bilang isang halimaw. Biglang nag-flashback kay Juto ang madugong paglipol nila sa lahat ng kumontra sa kanila sa Japan. Puno ng pagsisisi, humingi siya ng tawad kay Kagero sa pagdamay dito sa impyernong ito, pero alam nilang pareho na hindi pa dito nagtatapos ang gera. Kakakuha pa lang nila sa Japan, at ngayon, South Korea at China naman ang target. Alam niyang sa susunod na sagupaan, baka buhay na niya ang kapalit. Kaya kung gusto nang umatras ni Kagero ngayon pa lang, naiintindihan niya, walang pipigil dito. Pero umiling si Kagero. Si Juto lang daw ang nag-iisang tao na pumansin sa kanya nung naghihingalo siya sa kalsada, kaya't magbabayad siya ng utang na loob kahit ano pa man ang mangyari. Pero, may isa siyang hiling. Kapag tapos na ang lahat ng gulong ito, pwede ba siyang tawaging ama? Para kay Juto, napakababaw na tanong niyan para sa bigat ng pinagsamahan nila. Kahit hindi na magtanong, anak na ang turing niya rito. Tama na ang drama, nagpatawag si Juto ng isang buong bulkan sa gitna ng laban. Hindi natusta ang mga nasa paligid dahil lang sa yelong kapangyarihan ng babaeng kasama niya na nagsisilbing pananggalang. Habang nakatayo si Jiyong sa harap ng bulkan, bigla itong sumabog at nag-iisa ang katawan ni Juto sa magma. Sumpa niya, buburahin niya ang bawat cell ng kalaban hanggang wala nang matira. Sa isang kumpas, dinagsa si Jiyong ng rumaragasang lava. Parang kandilang natutunaw ang kanyang laman sa tindi ng init, pero hindi pa rin siya tapos. Buong lakas siyang tumalon mula sa impyerno at pilit inabot si Juto. Isang malaking pagkakamali, hinawakan siya ni Juto at ibinalibag diretso sa puso ng bulkan habang lalong nag-alab ang apoy sa paligid. Nagtakbuhan ang lahat habang lumalaki ang bulkan, nilamon ng dambuhalang anino nito ang buong siyudad, kahit nilulusaw na siya ng apoy, pilit pa ring inaabot ni Jiyong si Yuto. Manhid na ang kanyang kaluluwa sa sakit at puro puot na lang ang natitira. Agad tinawag ni Juto si Haname. Gamit ang kanyang kapangyarihan, pinatigas nito ang bunganga ng bulkan para ikulong ang kalaban sa bato.
Ngayon, matutunaw si Jiyong sa ilalim ng lupa hanggang sa dulo ng walang hanggan. Samantala sa South Korea, sa Kim Kong Guild, desperadong binuhay ng isang babae ang bully na matagal ng patay, at himala, nagising ito kahit lasog-lasog na. Habang nagpapahinga si Juto kasama ang kanyang mga loyalista, sa ilalim ng lupa, nanggigil si Jong, at pilit na kinakatok ang kanyang kulungan. Hindi ito ang unang beses na naligo siya sa magma. Sa loob ng Bloodgate, araw-araw niya itong nararanasan. 10,000 beses na niyang nalampasan ang impyernong ito, para sa isang halimaw na tulad niya, sisiw na lang ang ganitong parusa. Pero kahit kaya niyang tumakas, hindi ibig sabihin ay hindi na ito masakit. Damang-dama pa rin niya ang hapdi. Nagngit-ngit ang kanyang ngipin sa sakit. Gamit ang paa bilang tuntungan, paulit-ulit niyang inumpog ang ulo sa matigas na bato para makabasag. Nanlaki ang mata ni Haname na kalabas na ang demonyo, hindi ganoon kadaling patayin ang puot ng isang halimaw. Napansin din ito ni Juto. Takbo, sigaw niya kay Haname habang muli siyang nagbagong anyo at bumagsak kay Jiyong na parang bulalakaw. Sobrang nag-aalala si Hanam, mula pa nung sinakop nila ang Japan, sagad na ang katawan ni Juto sa pakikipaglaban. Daan-daang peklat ang nakaukit sa balat niya, at hindi na umaabot ang regeneration niya sa bilis ng pagkasira ng katawan niya. Alam ni Juto ang realidad, kumpara sa mga higanteng bansa tulad ng Amerika at China, sisiw lang ang lakas ng bansa nila. Kung hindi nila masasakop ang South Korea agad, mabubura sila sa mapa ng mundo, wala silang choice kundi lumaban para mabuhay. Babala ni Haname, uubusin nito ang mga hunters nila, pero ang sagot ni Juto, lalaban siya ng doble para saluhin ang lahat. Kahit maging abo pa ang katawan niya, poprotektahan niya ang bayan niya. Ito lang ang mahalaga sa kanya. Sa isang kisap mata, sinugod niya si Jiyong at inihampas sa pader ng bulkan. Hinagis niya ito sa leeg, pero nakatayo pa rin ang halimaw. Hindi tumigil si Juto, nagpatawag siya ng panibagong ilog ng nagliliyab na magma at pinatama kay Jiyong. Sinubukang sanggain ito ng kalaban, pero nawasak ang depensa niya. Habang tumba ang kalaban, tumalon si Juto sa tuktok ng bundok at bumagsak pababa na parang atomic bomb. Yumanig ang buong bulkan sa lakas ng impact. Pinagtabuyan na sila ni Juto para iligtas, pero matigas ang ulo ng mga hunters. Hindi nila iiwan ang taong nagligtas sa kanila noon. Nakataga na sa bato ang sumpa nila, ibubuwis nila ang buhay nila para protektahan ang kanilang pinuno. Hinila ni Juto ang kalaban papunta sa pusod ng impyerno, tinunaw ang pagkatao nito hanggang sa kawalan, sa wakas, tapos na ang laban, o iyon ang akala niya. Pero mapaglaro ang tadhana. Ang espiritu ng paghihiganti ay hindi namamatay, muling bumabangon ang demonyo mula sa hukay. Ngayon, alam na niya kung sino ang titirahin. Kinuha ng mundo ang lahat sa kanya, kaya maniningil siya ng dugo sa iba. Kahit nagyeyelo na siya, hinablot niya si Haname. Ginawa niyang human shield habang naghahanda si Juto ng mythical strike, pati ang ibang hunters, sumugod na rin. Susubok sana si Juto, pero nag-alangan siya. Hindi niya magawang umatake dahil nasa bingit ng kamatayan ang kanyang asawa. Nagngit-ngit ang kanyang bagang at pinutol ang hawak sa leeg ni Haname gamit ang isang kamay, pero patibong lang pala ito. Sa isang iglap, hiwalay na ang ulo ni Juto sa katawan niya. Wala nang second chance. Di na siya makakabangon, sabay-sabay na binombahan ng mga hunters ang nagyayelong katawan ni Jiyong. Basag, nadurog siya na parang babasaging kristal hanggang sa maging pino. Ligtas nga si Haname, pero ang kapalit? Ang karumal-dumal na pagkamatay ni Juto. Nakapako sa mukha niya ang matinding pagdurusa. Walang time magluksa, dahil muling bumangon ang demonyo, ang maitim niyang kaluluwa, umaapaw sa purong kasamaan. Habang papalapit ang halimaw, bumigay ang isip ni Haname. Pero biglang, nagising siya sa kama, katabi ang asawa niya. Bangungot lang pala ang lahat. Niyakap siya ni Yuto, ligtas sila, pero pagkatapos ng halik, bumalik ang malupit na realidad. Wala nang bawian, wasak na ang utak niya, lahat ng nasa paligid, puro bangkay na. Pinili na lang ni Haname na tapusin ang sariling buhay para makasama ang asawa. Panalo si Jiyong, pero ang isip niya, nasa susunod na biktima na agad. Bumalik siya sa portal, ang tanging impyerno na tinatawag niyang tahanan, sabik na siyang maghintay ng mga susunod na papatayin. Samantala sa Kim Kong Guild, ang babaeng bumuhay sa bully na si Taisu, nagbabala. Huwag mong sagad-sagarin, aniya. Siya lang ang natitirang may mana, pero himala na nang nabuhay pa siya. Ang mga tropa niya, ibang usapan na yun, tigok na sila. Alam ni Taisu na simot na ang lakas nila, pero alam din niya ang totoong nangyari. Yung kuto na pinaglalaruan lang niya dati? Nakatakas sa Bloodgate at pinatay siya, hinding-hindi niya mapapatawad ang hayop na yon. Ito ang Guild Master, ang S-rank hunter na si Hanta.
S-rank lang daw sa papel pero halimaw ang tunay na lakas nito. Tinanggal ng babae ang selyo sa kapangyarihan niya. Agad niyang ipinatawag ang buong puwersa ng guild. Yumuko ang lahat sa harap ng hari. Iniulat ni Han Kyong-chan na ang target nila ay lumipat na sa Japan matapos ang massacre. Walang paki si Taisu sa lokasyon. Ang gusto lang niya, mapatay ang gagong yon at burahin sa mundong ito. Nangako si Kyong-chan, hahanapin niya ang ulo ng kalaban at iaalay ito sa silver platter. Pero bigla na lang. Chug, pinugutan siya ng ulo ni Taisu at hinigop ang lakas niya. Gulat ang lahat habang nagwawala ang amo nila. Dati siyang Vice President ng Korean Hunter Association. Mataas ang pwesto, pero hindi sapat. Noong sinakop nila yun 3 taon na ang nakaraan, naging hari siya ng Korea. Ang sandata niya, S-rank telekinesis na kayang dumurog ng kahit ano. Natulala ang lahat habang pinipiga niya ang isa niyang tauhan hanggang sa sumabog ang dugo. Kadiri. Tanong ng healer, tama ba yang ginagawa mo? Para kasing sumpa na yang kapangyarihan mo kaysa biyaya. Pero para kay Taisu, isa itong blessing, at gamit ang buhay ng mga alipores niya, lalo pa siyang lumalakas. Unlimited power. 1,528 miyembro ang nandito. Perfect na merienda para mag-level up si Taisu. Wala pang ilang sandali, dagat na ng dugo at bangkay ang paligid. Sarap na sarap si Taisu sa paghigop ng mana nila. Heaven sa pakiramdam, sapat na ba? Tanong ng babae. Hindi, sigaw ni Taisu, napatay ng uod na yun ng SSS rank na Prime Minister. Kulang na kulang pa ito. Kailangan niyang durugin ang bastardong yon, kaya susunod na destination, Russia. Doon, magkakaroon siya ng Grand Fist. Balik tayo sa base. Sinalubong ni Yum si Jong at agad na ginamot ang nanay nito. Gamit ang S-rank healing, binubuo niya ulit ang mga sirang cells gamit ang mana. Matagal na proseso, pero nangako siyang ililigtas niya ito. Tapos na ang session today. 1 linggo na lang, sabi ni Yum kay Jayong, magigising na si Mama. Biglang bumagsak si Yum, sobrang laki ng mana na nawala sa kanya. Halos maubos ang lakas niya. Bakit ka nagpapakabayani para sa akin? Tanong ni Jang habang hawak ang kamay niya. Kailangan mong mabuhay, yun lang ang mahalaga. Sinubukan pa siyang gamutin ni Yum, pero tumanggi si Jiyong. May napansin si Yum sa mga nangyayari. Lumalala na ang beastification niya sa loob ng Blood Gate. Mula noong lumabas ang mga gate 15 taon na ang nakalipas, unti-unti na itong nagiging lagusan ng dugo, at dahil nakatakas siya, bumilis ang proseso. Ang lahat ng gates sa buong mundo, nagiging blood gates na rin. Ang mana na lumalabas dito, nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi kayang imagine ng kahit sino, kung ang regular na gate ay butas lang. Ang blood gate ay isang lagusan, isang highway ng kadiliman. Konektado ito sa isang lugar na ayaw siyang pakawalan. May kung anong nag-aabang sa kabilang ibayo. Ang mga demonyo ng impyerno, nandito na para kaladkarin siya pabalik. Kahit ubusin pa nila ang buong mundo para makuha siya. At sa isang siyudad sa Korea. Naglabasan na ang mga pulang portal. Rumagasa ang mga halimaw at walang tinira sa dinadaanan nila. Patayan na. Sa loob ng opisina ng presidente, halos sumabog na siya sa galit at pagtataka kung bakit hindi sumasagot ang Kang Guild. Ang balitang sumalubong sa kanya mula sa subordinate niya ay parang bangungot-ubos na ang buong guild. Gulong-gulo ang isip nila at hindi alam ang gagawin, pero wala silang choice, kailangan na nilang lumuhod at humingi ng saklolo sa ibang bansa. Para sa presidente, katumbas na ito ng pagsuko sa kanilang kalayaan at pagbagsak ng bansa, kaya sa huling hibla ng kanyang pag-asa, ibinaba niya ang utos ideklara ang martial law. Kahit walang magawa ang kanilang militar, at kahit wala na ang legendary na si Kim Kang, hindi pa tapos ang laban dahil nandyan pa ang ibang hunters. Ang mga hunters na ito ay isinasarado ang kanilang puso sa takot. Kaliwat kanan ng bakbakan, ibubuwis ang buhay para sa mga sibilyan kahit parang suntok sa buwan ang manalo sa labang ito. Pero bago pa sila makahinga, isang dambuhalang halimaw ang biglang sumulpot at dinurog sila na parang mga langgam. Nanlaki ang mga mata ni Jiyong sa lagim na dulot niya. Habang sa kanyang isipan, isang boses ang umalingaw-ngaw na nagtatanong kung anong gagawin niya ngayon. Sa sandaling akala ng isang babae ay katapusan na niya sa kamay ng higante, humagibi si Jiyong at inagaw siya mula sa kamatayan. Noong namatay siya sa loob ng Blood Gate, pilit siyang nilamon ng mana para maging halimaw, pero dahil sa tindi ng kanyang willpower, tiniis niya ang impyernong sakit at nakuha ang abnormal regeneration na to. Oh, yun ang akala niya. Dahil sa sitwasyon ngayon, mukhang hindi siya papayagang mamatay ng mana sa katawan niya hanggat hindi siya nagiging ganap na halimaw tulad ng mga hayop na ito. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin sa galit. Sa wakas, nagkaroon siya ng desenteng pangarap matapos ang mahabang panahon.
Simple lang naman ang gusto niya, buhay na tahimik kasama ang ermat niya matapos itong mapagaling, pero mukhang hindi pa tapos maningil ang impyerno sa kanya. Sa kabilang dimensyon kung saan galing ang mga portal, tuwang-tuwa na nanonood ang King of the Underworld kay Jiyong, siya ang may pakana ng lamat na ito. Salamat sa palabas. Kita-kit sa susunod. Nangako si Jiyong kay Yumin, uubusin niya ang bawat halimaw mula sa Bloodgate kapalit ng paggaling ng kanyang ina, na pumayag na sa kasunduang ito. At habang nasa laban siya, isinugod na ang kanyang ina sa underground bunker ng association para sa kaligtasan nito. Kaya wala siyang choice kundi ibuhos ang lahat ng lakas niya at lumaban ng patayan. Habang nagwawala sa opensa, namukhaan ni Jiyong ang mga kalaban. Sila yung mga halimaw na nakasama niya sa loob ng 5 taon sa impyernong yun, alam niyang may hangganan ang bilang ng mga halimaw sa isang gate. Kahit gabundok pa ang dami nila, naubos na niya ang mga nasa paligid. Konti na lang, kung magtutuloy-tuloy ito, matutupad na ang pangarap niyang payapang buhay kasama ang kanyang ina. Pero biglang sumabog ang bungo niya matapos tamaan ng bala mula sa army na late na nang dumating, epal pa. Nag-alinlangan ang isang sundalo at nagtanong, "Sir, tama ba to?" Wala naman siyang pinatay na tao, puro monsters lang ang tinitira ng nilalang na yan. Pero walang paki ang commander. Ang halimaw na yan ang dahilan ng lahat. Talian niyo yan hanggang sa dumating ang hunter support. Gulong-gulo ang isip ni Jiyong kung anong pinagsasabi nila, pero bago pa siya makasagot, sinalubong siya ng bangga, ng mga tangke. At habang nakadagan ng mga bakal, pinaulanan siya ng bala. Naramdaman ni Jiyong ang sakit na higit pa sa impyerno, at nagmakaawa siya, "Tama na, parang awa niyo na." Pero sa huli, ang kinamumuhian niyang regeneration ang tanging dahilan kung bakit humihinga pa siya. Ang dark portal sa itaas ay nagpadaloy ng masamang enerhiya, gatong sa nag-aapoy niyang galit. Ito na nga ba ang sinabi ng boses sa kanya kanina? Habang lumalakas ang enerhiya na nasasagap niya, pabigay na ang isip niya sa tuluyang pagiging halimaw. Sa isang kurap, tube. Ubos ang mga sundalo, pero sa gitna ng mga bangkay, isang mukha ang nagpabalik sa kanya sa mapait na nakaraan. Noong binubugbog siya sa school, ang childhood friend niya lang ang may pakialam at nagtanong, "Bakit mo hinahayaang ganyanin kanila Tiyo at ng mga gunggong na yon?" Alam ni Jiang na target siya. Kaya sinabihan niya ang tropa, "Magkunwari kang, di mo ko kilala. Mapapahamak ka lang kapag dumikit ka sa kin." Nagalit ang kaibigan niya at nagtanong kung gago ba siya. At nababaliw na. Pero ni hindi makatingin si Jiyong sa mata niya, takot na madamay ang nag-iisang kakampi niya. Umalis ang kaibigan niya, at akala ni Jiang, nag-iisa na siya sa mundo. Yun pala, lihim na kumikilos ang tropa, ginagamit ang kanyang kanang mata para kumuha ng ebidensya. Nang makabuo ng sapat na pruweba, ipinadala niya ang mga litrato sa pulis, education office, at media. Pero bulok ang sistema. Masyadong malalim ang kapit ng mga demonyo sa kapangyarihan. Kinabukasan, nagising na lang siya na wala na ang kanyang kanang mata, doon na siya sumuko at tumigil sa pagpasok kasama si Jiyong para hindi na lalong mapahamak. Halos sumabog si Jiyong sa galit. Alam niyang kagagawan nito ni Tai Su at ng mga alipores nito. Sinumpa niyang pagbabayaran nila, to ng dugo, pero mahigpit na hinawakan ng kaibigan ang damit niya. Wag mong gagawin yan. Hindi alam ni Jiyong ang impyernong dinanas ng tropa niya. Paano ka na? Nawala na ang abilidad mo dahil sa akin. Ngumiti lang ang kaibigan kahit wasak na, wag mo kong intindihin. Wala na rin naman akong kinabukasan dito, mag-apply na lang ako sa army. At ngayon, ang parehong kaibigan na nawalay sa kanya ay nakatusok sa kanyang talim, nanginig ang buong pagkatao ni Jiang at umalpas ang isang sigaw ng pagluluksa sa malupit na tadhana. Narinig ng mga halimaw ang kanyang hiyaw at sumugod para lapain siya, pero sinalubong sila ni Jiang ng taga na punong-puno ng puot. Kahit magbukas pa ang libu-libong portal, kahit mapaligiran siya ng kamatayan, wala nang nakikita si Jiyong kundi ang nag-uapoy na galit sa kanyang dibdib. Samantala, sa opisina ng presidente, napansin nila ang isang kakaibang pangyayari, isang halimaw ang nagwawala at pinapatay ang kapwa niya mga halimaw. Siya mismo ang tumapos sa Kaun Kong Guild at sa Prime Minister ng Japan. Walang duda, siya ang dahilan kung bakit nagbubukasan ng mga lagim na portal. Matapos ang malalimang investigasyon, napagtanto nilang kailangang dumanak ang dugo. Ang pagpatay sa kanya ang tanging paraan para manumbalik ang katahimikan sa mga gate. Naguguluhan ng presidente bakit kailangan nilang magpatayan, ngunit kahit ang assistant niya ay walang maibigay na sagot sa gitna ng kaguluhan. Ang mahalaga ngayon, kahit ang ibang mga halimaw ay walang magawa laban sa nilalang na yan, ibang klase ang lakas niya. Dahil kumakalat na ang Bloodgate sa ibang bansa, wala na silang oras, ang mga local hunter na ipinadala. Lahat sila, annihilated, walang itinira.
Ayaw sana itong gawin ng presidente, pero wala na siyang choice, napilitan siyang lunukin ng pride at humingi ng tulong sa Foreign Hunter Bureau. Sa China, katatapos lang ng business, ng pinakamalakas nilang hunter. Sakto namang nakarating sa kanya ang balita tungkol kay Jiyong at sa mga Bloodgate. Naamoy na niya ang excitement. Ito ang number 1 SSS rank ng China ang legendary, na si Lun Juang. Samantala, isang babae ang nakapansin kay Jiyong at napamura sa inis, walang iba kundi ang strongest, ng Russia, si Vladimir Rusana. Sa gitna ng giyera, damang-dama ng isang pari ang hiyaw ng pagdurusa mula sa Korea, alam na niya oras na para kumilos. Pinigilan siya ng kanyang advisor. Kapag umalis siya ngayon, siguradong tagilid sila sa giyera laban sa Russia. Pero walang paki ang lalaki sa politika. Sa isang strike, tinapos niya ang giyera, on the spot. Mission accomplished, alis na sila. Ito ang number 1 ng Amerika, ang pinakamakapangyarihang SSS ranker si Steven Lucas. 5 taong hellish ang dinanas ni Jiyong sa loob ng Bloodgate. Puro patayan, walang kain, walang tulog, purong pagdurusa sa harap ng kamatayan. Araw-araw ay pakikipagbuno para mabuhay. Humihinga pa siya, pero sa loob, matagal na siyang patay. Tuwing nilalamon siya ng monsterfication, pilit siyang kinakain ng kadiliman para maging beast, pero dalawang mukha ang humahatak sa kanya pabalik. Ang kanyang ina na labis na nagdusa, at higit sa lahat, ang pagmumukha ng gagong may kasalanan ng lahat ng ito. Ginawa niyang sandata ang puot para hindi maging halimaw. Pero ngayon, nanghihina na ba ang kanyang resolve? Nakuha na niya ang hustisya, pero hindi yun ang problema. Ang mana ng Bloodgate mas lalo pang lumalakas at nagwawala. Sobrang hirap na itong kontrolin. Dahil dito, nakagawa siya ng malaking kasalanan, pumatay siya ng mga inosenteng tao na walang kinalaman sa gulo. Bilang pambayad sala o attenment, nagdesisyon si Jiyong na iwasan ang mga gate at ubusin na lang ang lahat ng beasts sa paligid. Pero sa kabila ng lahat, tinatanong niya ang sarili, sapat na ba ito para mapatawad niya ang kanyang sarili? Bigla na lang nahati sa 4 ang ulo niya. Habang bumabagsak ang paningin, may naaninag siyang pamilyar na bulto. Bumalik ang alaala niya noong taong lumabas ang mga gate, Pasko noon. Nagmimisa ang pari at nagdarasal, pero biglang sumiklab ang kaguluhan, nagbukasan ang mga gate sa paligid ng simbahan. Walang hunters na dumating. Walang sasagupa sa mga halimaw. Sinigawan ng pari ang lahat na tumakas. Pero sa tindi ng kanyang dasal at willpower, doon mismo ay nagkaroon ng himala, nag-awaken siya at nakatanggap ng matinding kapangyarihan. Ito ang pinakamalaking simbahan sa Amerika, 100,000 deboto ang nandoon, pero 138 lang ang nagtamo ng light injury. Kahit mukhang katapusan na ng mundo, 0 casualties. Dahil dumating ang tagapagligtas si Steven Lucas, siya ang kauna-unahang SSS rank sa buong mundo. Bata pa lang si Jiyong, sobra na ang paghanga niya sa Nop legend na to. Ang bayaning yun ay nasa harap na niya ngayon. Nagtaka si Jiyong, bawal dapat siya rito, di ba? Pero bigla siyang dinakma ni Lucas at boom, binasag na naman ang ulo niya. Napansin ni Lucas. Kahit anong bugbog, ang halimaw na to ay ayaw mamatay. Pero hindi natinag si Lucas. Gamit ang kapangyarihan, tinulak niya palayo si Jiyong, nakita niyang papunta ito sa gate, kaya mabilis siyang umiwas at lumapag sa lupa. Dahil sa amana, nagkakaintindihan ng mga awakener, kahit magkaiba ng wika, baka sakaling makinig siya. Sigaw ni Jiyong, hindi ako halimaw. Napatigil si Lucas at nakinig. Ikinuwento ni Jiyong ang lahat-lahat. Biglang niyakap ni Lucas si Jiyong. Ramdam niya ang bigat ng pinagdaanan ng binata, tinanong niya ang pangalan nito. Alam niyang lumalaban si Jiyong para magligtas, pero ngayong araw, malaki ang naging kasalanan niya. Marami ang namatay. Para hindi makalimutan ang mga inosenteng nadamay at bilang kabayaran sa sala, inukit niya ang pangalan ng bawat isa sa kanyang katawan. Kung totoo ang sinasabi niya, pwede siyang tumulong sa paglipol ng mga halimaw. Pero habang ginagawa nila yun, patuloy nakakalat ang kalamidad sa buong mundo, milyon-milyong tao ang mamamatay. Humingi ng tawad si Lucas. Kahit trabaho niyang magligtas, hindi niya maililigtas si Jiyong, kailangan itong gawin para sa ikabubuti ng nakararami. Ang kaluluwa mo ay mapapatawad, pero ang laman mo ay kailangang mamatay ngayon din. Sa malayo, patuloy na ginagamot ni Yum ang nanay ni Jiyong habang pinapanood ang trahedya. Hindi makapaniwala si Rusana. Ang bastard, na si Lucas, pinatay ang lahat tapos dumiretso sa Korea? Talaga bang nag-ipon lang siya ng lakas para dito? Dumating ang report ng sundalo niya, 80% ng puwersa nila, wiped out. Wasak na ang front line. Sa bilis ng pangyayari, siguradong lalamunin sila ng mga American hunters. Punyeta!
Sigaw ni Rusana. Kung mahuhuli lang sana nila ang pesteng Arctic monster na yun, biglang may sumulpot sa loob ng kanyang impenetrable fortress, si Taisu. Kaya ko siyang hulihin para sa'yo. Ang Arctic monster ang kauna-unahang SSS rank na halimaw na yumanig sa buong kasaysayan ng tao. Sa pag-usbong ng halimaw na ito, ang buong Arctic base ng Russia ay nabura sa mapa sa isang iglap lang. Walang kamalay-malay ang gobyerno ng Russia sa gate at sa halimaw na lumabas dito, pero kahit ibinuhos nila ang buong puwersa nila, wala itong nagawa. Sa huli, sa sobrang desperasyon, halos kalahati ng kanilang nuclear bombs ang pinakawalan para lang matapos ang banta. Pero hindi tinatabla ng physical damage ang monster dahil sa mana barrier nito. At dahil sa radiation, naging ghost town ng Northern Russia na pinamumugaran na ngayon ng mga halimaw. At para mabawi ang bilyon-bilyong nawala sa kaba ng bayan, napilitan silang magdeklara ng giyera laban sa Amerika. Kilala ni Rusana ang lalaking nasa harapan niya, walang iba kundi ang sikat na S-ranked hunter ng Korea. Pero sobrang absurd ng presensya niya. Bigla na lang siyang susulpot ng walang pasabi at magyayabang na kaya niyang tapusin ang halimaw, S-rank lang naman siya. Ano to, may death wish ba ang mokong na to at naghahanap ng maagang kabaong? Kahit hindi gumagalaw sa kanyang pwesto, agad na pinaluhod ni Rusana si Taisu at ang assistant nito gamit ang kanyang aura. Alam ni Taisu na nandito ang babae dahil sa monster at dahil sa gulo sa Amerika, pero buo ang loob niya na sisiw lang sa kanya ang kalaban. Hinamon siya ni Rusana kung kakayanin ba ng isang mahinang nilalang ang radioactivity sa labas, kakailanganin niya ng matinding shield kung ayaw niyang matunaw agad. Dito na napansin ni Rusana ang isang kakaibang enerhiya. Kitang-kita ng kanyang mga mata ang tunay na lakas at identidad ni Taisu, dahil dito, nagbago ang ihip ng hangin at sinabing kung mapapatay nito ang halimaw, ibibigay niya ng personal ang kalahati ng mana stones. Pero deadma lang si Taisu sa yaman. Babalik na lang daw siya kapag tapos na ang lahat ng gulo. Samantala, tuluyan ng tinutunaw ni Lucas si Jiyoung gamit ang kanyang kapangyarihan, at halos mabura na ang pagkatao nito sa mundo dahil sa tindi ng liwanag. Sa kabutihang palad, may natira pang kapirasong laman kay Jiyoung para mag-regenerate pero alam niyang wala siyang binatbat sa lakas ng kalaban, nasa likuran na niya agad si Lucas. At kahit na makatama pa ng suntok si Jiyoung, sasalubungin lang siya ni Lucas ng isang mahigpit na yakap habang humihingi ng tawad. Kung ang pananakit daw ang magpapagaan ng loob ni Jiyoung, hahayaan niya ito. Pero kahit gaano pa kalupit ang regeneration niya, may hangganan din ito. Kahit ilang beses pa siyang tumakas, yayakapin lang siya ni Lucas at tatapusin ang buhay niya nang walang nararamdamang hapdi. Ang tanging ability lang ni Jiang ay balutin ang katawan ng exoskeleton, pero kapalit nito ay ang sakit na halos bumiyak sa kanyang katinuan. Kahit dapat ay wala siyang maramdaman, ramdam na ramdam ni Jiang ang pagkasunog at pagkadurog ng bawat buto sa kanyang katawan. Bawat segundo ay parang impyerno, pero kinaya niya ang lahat ng ito dahil sa puot at pag-asang makakabawi siya. Pero ang instant death attack ni Lucas na pilit siyang binubuhay at pinapatay ay higit pa sa anumang sakit na naranasan niya noon. Paulit-ulit, palala ng palala. Unti-unti nang bumibigay ang isipan ni Jiyoung habang ninanamnam ang walang katapusang pasakit. Naalala niya bigla ang unang pagkikita nila ni Taisu, noong tinanong siya nito kung ano ang pinapanood niya. Pinapanood noon ni Jiyoung ang videos ni Lucas dahil lodi na lodi niya ito, pero mas interesado si Taisu sa kanyang ability. Ipinakita ito ni Jiyoung, pero sa halip na matuwa, isang malupit na suntok ang inabot niya kay Taisu dahil sa pandidiri nito sa kanya. Ngayon, iisa lang ang tanong sa isip ni Jiyoung, bakit siya pa? Sino ba ang inapi niya? Ano bang kasalanan ang nagawa niya para parusahan siya ng mga taong hindi naman alam ang pinagdadaanan niya? Bakit kailangan niyang ulit-ulitin ang impyernong ito? Sa kanyang isipan, isinusumpa na niya ang kanyang lumikha at ang lahat ng bagay sa mundo. Pero may maliit na bahagi pa ng konsensya niya ang pumipigil sa kanya. Sinasabi nitong itigil na ang kahibangan. Dahil kung mabubuhay sila, may mga inosenteng madadamay. Siguradong mabubuhay ang nanay nila, at dapat sapat na yun, di ba? Pero tuluyan ng nilamon ng dilim si Jiyoung at pinatahimik ang huling bahagi ng kanyang moralidad. Biglang nag-alab ang mga portal sa paligid at binuhusan siya ng matinding enerhiya. Kung si Lucas ay malakas dahil sa pananampalataya, si Jiyoung ay lumakas dahil sa mundong tumalikod sa kanya. Isang hampas lang, at ang kapangyarihan niya ay yumanig sa buong siyudad na parang babala sa lahat ng nilalang. Tagumpay niyang nasaksak si Lucas, nakitang-kita ng broadcast drone. Sa isang ligtas na lugar, nanunood ang kanyang anak at nagdarasal na sana'y makauwi ng buhay ang ama. Gumuho ang mga gusali sa paligid, pero walang pakialam si Human at pilit na tinatapos ang pagpapagaling sa ina ni Jiyoung. Alam niyang sagad na siya sa limitasyon, pero pinilit pa rin niya hanggang sa bumagsak siya at sumuka ng maraming dugo. Kahit na grabeng pinsala ang natamo niya, tapos na ang gamutan,
At sa wakas ay nagising na ang ina ni Jiyong mula sa mahabang pagkakahimbing. Sa Russia, natanggap ni Taisu ang balita na kasalukuyang nagpapalitan ng atake sina Jiyong at Lucas. Bilib din siya sa lakas ng loob ng gagong yon, pero parehas lang naman sila ng sitwasyon. Sinipsip ni Jiyong ang mana mula sa Red Gates, na para kay Lucas ay isang napakasamang pangitain. Pero kahit ganun, tatanggapin niya ang lahat ng sakit at papatawarin ang mga kasalanan nito. Pero sukdulan na ang inis ni Jiyong sa sermon ni Lucas, kaya hinugot niya ang kanyang espada at tinaga ang kalaban, na bigla na lang naglahong parang bula. Paliwanag ni Lucas, minsan daw kailangan mo lang ng taong makikinig sa mga problema mo para gumaan ang pakiramdam. Kaya naman, siya na daw ang tatayong sandalan at handang makinig sa bawat hinaing ni Jiang bago ito tuluyang tapusin. Biglang pasok ni Lucas. Tinusok niya ang bungo ni Jiyong gamit ang kamay, pero hindi nagpatinag ang halimaw, sinamantala nito ang dikit at pinutol ang braso ni Lucas, na pilitang umatras ang binata. Wasak na ang katawan ni Jiyong, pero balewala na sa kanya ang sakit. Ang isip niya ay puno na lang ng nag-aalab na paghihiganti. Bumuka ang ulo ni Jiyong dahil sa sugat, pero sugod pa rin. Samantala, si Lucas, naririndi na sa epekto ng kanyang kapangyarihan mga boses, sigaw ng mga taong nasa bingit ng kamatayan, iyak ng gutom at sakit, at hiyaw ng mga nilalang na humihingi ng saklolo. Ramdam niya ang impyerno sa kanyang utak. Sa tindi ng ingay at dusa, kahit ang isang tulad niya ay muntik ng bumigay. Pero sa likod ng kadiliman, may narinig siyang iba. Mga tinig ng pag-asa, suporta, at purong ligaya. Ang mga dasal at pasasalamat ng mga taong iniligtas niya umaalingaw-ngaw sa kanyang kaluluwa, ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas ngayon. Isang malakas na palakpak boom. Sabog ang katawan ni Jiyong. Pero bumangon ulit ito na parang walang nangyari. Ginitgit siya ulit ni Lucas hanggang maging durog na dugo na lang. Kahit 1,000 kamay pa ang humila sa kanya pabaon hindi titigil si Jiyong, ang misyon niya, patayin ang lalaking ito kahit anong mangyari. Kumawala siya sa pagkakaipit ni Lucas at sumugod. Napaisip tuloy si Lucas ito na lang ba talaga ang tanging paraan para manalo? Gumamit si Lucas ng cross spell sa kalaban. Biglang naging sunod-sunuran si Jiyong, sinubok ng paniniwala ang kanyang diwa habang kusa niyang pinupunit ang sariling katawan. Binaha ng mga salita ang utak niya. Nakangingilabot sobrang saya ng mukha ni Jiyong habang winawasak at nilalamutak niya ang sarili. Alam ni Lucas na hawak na niya ito sa leeg. Nag-chant siya na parang baliw. Sige, wasakin mo ang sarili mo hanggang sa malinis ka sa kasalanan. Saglit na natauhan si Jiyong ang sakit. Sobrang sakit ng ginagawa niya sa sarili. Pero kailangan niyang matakot sa lalaking to. Dahil sa takot, nakaramdam siya ng init na hindi niya pa naranasan noon. Habang pinipira-piraso ang sarili, unti-unting luminaw ang lahat sa kanya at naintindihan niya ang kahulugan nito. Ang respeto at faith kay Lucas? Lahat yon galing sa takot at maruming mind control. Hindi siya santo, isa siyang ahas na nambibudol sa lahat. Tuloy lang sa pagdarasal si Lucas at ang iba pa habang tuluyang naglalaho at nauubos si Jiyong. Bilib na bilib sila sa kanilang Lord and Savior. Sa kabilang banda, hirap na hirap naman si Tao sa pakikipagbuno sa isang makulit na ice beast. Wala to, sigaw niya. Sisiw lang to kumpara sa Amerikanong hilaw na yon. Kung di ko kaya to, paano ko mapapatay si Jiyong? Puwersahang pinalakas ni Tao ang sarili, nangako siya papatayin niya ang hayop na yon gamit ang sarili niyang mga kamay. Akala nila tapos na si Jiyong. Hindi pa, dahil sa tindi ng espiritu, binuhay siya ng Gates. Gamit ang kanyang tadyang, palihim siyang sumugod kay Lucas. Pero halimaw ang pakiramdam ni Lucas, nahuli niya ito sabay blagag. Ibinalandra sa building hanggang sa mawasak at magkabitak-bitak ang istruktura. Bumagsak si Jiyong sa imburnal. At sa kamalas-malasan nandoon ang nanay niya, gulat na gulat ang matanda ito bang halimaw na nasa harap niya ay ang anak niya. Tumulo ang luha ni Jiyong nang makita ang ina. Bumalik ang alaala ng ginang noong unang ma-awaken ang kapangyarihan ng anak. Nangako noon si Jiyong, magiging hunter ako. Gaginahawa na ang buhay natin, pangako yan. Pero ayaw ng nanay niya. Para sa kanya, sumpa ng demonyo ang abilidad na yon, at base sa itsura ni Jiyong ngayon, mukhang tama ang hinala niya. Tumakbo palayo ang nanay. Hindi maintindihan ni Jiyong bakit. Ako to, ang mabait mong anak. Wala kang dapat ikatakot. Sa desperasyon, pinunit niya ang sarili para maabot ang kamay ng ina. Nadapa ang matanda sa sobrang takot. Alam ni Jiyong na takot siya sa nakabalot na itim na aura, pero pilit niyang pinapaliwanag, hindi ako yan. Huwag kang tumingin sa labas, ako pa rin to. Bumulwak ang dugo habang nagpupumiglas siya, pero ang mas masakit sinuntok siya ng sarili niyang ina. Iyon ang tila huling pako sa kanyang kabaong.
Dumating si Lucas at nakitang buhay pa ang nanay. Nagsinungaling ka sa harap ng isang banal, wika ni Lucas, isa kang makasalanan, at heto na ang iyong parusa. Bago pa man makaporma si Lucas, mabilis na humagupit ang talim ni Giyong, tanggal ang ulo ng kalaban habang lunod pa rin sa pighati si Giyong dahil sa sinapit ng kanyang ina. Pero teka lang, mga lodi. May maitim na enerhiya ang lumabas sa bangkay ni Lucas at diretsyong sumapi sa katawan ni Giyong. Sa una, parang walang epekto. Pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Nanginginig si Giyong at tila ibang nilalang na ang kumokontrol sa kanyang katawan. Ang babaeng sumapi sa kanya, may kakaibang trip addict sa malalakas na lalaki at allergic sa mahihina. Pinapatay niya ang mga ito kapag hindi nila matanggap ang kanyang psychotic na ugali. Kaya naman patay na patay siya kay Lucas noon, to the point na naging obsession na niya ito. Gusto niya itong angkinin, at maging isa sila. Nang magising ang kanyang abilidad, natupad din sa wakas ang kanyang masamang balak. Ang skill niya ay ang makipag-isa sa katawan ng iba. Dahil dito, lahat ng luho at gusto niya, nakukuha niya ng walang kahirap-hirap, at ngayon, nakahanap siya ng lalaking mas halimaw pa kay Lucas. Para sa kanya, ito na ang jackpot ng buhay niya. Habang kinokontrol niya si Giyong, na-access niya ang mga alaala nito, isang mapait na gabi kung saan nagising ang bata na wala ang ina sa tabi. Paalis na ang nanay niya noon. Nang tanungin kung saan pupunta, bigla na lang itong tumakbo ng mabilis palayo. Napilitang humabol ang batang si Giyong kahit na nasusugatan na siya at naghihilong lang ng kusa ang balat niya. Lumingon ang ina, pero puro pagsisisi lang ang nasa mata nito habang nakatingin sa halimaw sa likod niya. Walang lingon-likod, tinuloy nito ang pagtakbo. Hindi tumigil si Giyong sa paghahanap, pero bumigay na ang katawan ng bata. Sa huli, iyak at pagmamakaawa na lang ang nagawa niya, na sana'y huwag siyang iwan ng sariling ina. Kadugo niya to eh. Dapat bumalik siya para damayan ang bata, bakit ba siya lumisan? Dahil ba sa pagkamatay ng asawa niya? O dahil sa kasumpa-sumpang kapangyarihan ng bata, kung isa nga siyang halimaw, nararapat lang siyang mamatay ng walang dangal. Gamit ang basag na bote, walang awa niyang hiniwa ang sariling pulso, pero tila sinusumpa siya ng tadhana agad na naghilom ang sugat kasabay ng impyernong sakit. Alam ni Jiang na ipinagkait sa kanya ang kamatayan, pero di siya papatinag sa kanyang desperasyon. Sukdulan na ang pagdurusa niya. Paulit-ulit niyang sinaksak ang sarili, nagbabaka sakaling matapos na ang lahat. Sa huli, hindi na kinaya ng konsensya ng ina ang malagim na eksena, kaya't nagbalik siya kay Jayong. Agad lumuhod ang bata at humingi ng tawad, akala niya'y kasalanan niya ang lahat, pero hindi ganun kadali ang sitwasyon. Kahit anong gawin niya, nanginginig sa takot ang ina. Masyadong malupit ang kanyang paghuhusga. Halimaw man sa paningin ng iba, kadugo pa rin niya ito. Tila aliw na aliw pa ang babaeng ito sa pagdurusa ni Giyong. Napakasadista. At dahil kontrolado na niya ang katawan ng bata, sinubukan niyang sumayaw ngunit isang matinding kirot ang agad na sumalubong sa kanya. Ito ang sakit na hindi pa niya nararanasan sa tanang buhay niya. Ang exoskeleton ay tumutusok sa loob, pinipilipit ang kalamnan at nilalaspag ang kanyang mga bituka. Ang mas malala patuloy itong naghihilom. Isang walang katapusang orkestra ng paghihirap at torture. Ganito ba kabigat ang dinadala ng batang ito bawat segundo ng kanyang buhay? Grabe! Dahil sa kanyang panghihina, nabawi ni Jiang ang kontrol. Sigaw ng bata, lumayas ka sa impyerno ko, bago kita ipakilala sa tunay na kamatayan. Hindi kinaya ng babae ang tindi ng sakit, tumakas siya at lumitaw sa harap ni Giyong, nagmamakaawang pakinggan siya. Walang pag-aatubili, hinati siya ni Giyong sa dalawa. Habang nalilito ang bata sa harap ng ina, biglang sumabog ang banal na liwanag mula sa katawan ni Lucas. Noong nilusob ang simbahan, sa sandaling natanggap ni Lucas ang kanyang kapangyarihan, isang revelasyon ang gumimbal sa kanyang diwa. Nasaksihan niya ang paparating na delubyo, at ang madugong evolusyon ng sangkatauhan. Nakita niya ang libu-libong taon ng kasaysayan, ang lawak ng kalawakan, at doon niya naunawaan ang lahat. Kaya hindi siya nanlaban ng agawin ang kanyang katawan. Alam niyang ito ang kalooban ng Diyos, at buong puso niya itong tinanggap bilang sakripisyo, at ngayon, mula sa ilalim ng mainit na dugo, siya ay muling isinilang bilang santo dalisay sa laman at espiritu. Batid niyang isa itong pagsubok mula sa langit, at malugod niya itong yayakapin. Mahigpit niyang niyakap si Giyong. Bakit kailangang magdusa ng ganito ang isang musmos? Gamit ang himala, inalis ni Lucas ang sumpa sa balat ng bata at nilinis ang kanyang mga kasalanan. Maging ang nakapangingilabot na uod mula sa portal ay agad na nilipol ng kanyang kapangyarihan. Ngunit iba ang nakikita ni Giyong, ang buong mundo ay tuluyan ng naging impyerno sa lupa. Itinaas siya ni Lucas para masaksihan ng katotohanan, ngunit ibinaba rin agad, oras na para umakyat ang santo sa kalangitan.
Sa kanyang utos, bumaba ang isang Anghel de la Guardia. Sinundan nito ng libu-libo pa ang kanilang liwanag ay kasing tindi ng araw, at ang kanilang mga espada ay lumipol sa mga demonyo. Ang lakas na ito ay yumanig sa buong daigdig, at naramdaman maging ng mga walang pananampalataya, higit sa lahat, damang-dama ito ng anak ni Lucas. Bago ito mangyari, binili ng huwag siyang magdasal sa araw na ito. Alam niya ang mangyayari dahil taglay niya ang parehong dugo at kapangyarihan. Sa huling yakap, ibinulong ni Lucas, darating ang araw na kailangang lisanin ng magulang ang kanyang anak. At sa oras na yon, kailangan mong tumayo sa sarili mong mga paa. Nagbabala ang nagbagong anyong si Lucas kay Giyong, isang napakabigat na kapalaran ang naghihintay, puro pasakit at dusa ang dadanasin niya isang malupit na tadhana. Pero pakiusap niya, wag na wag itong mawawalan ng pag-asa. Habang dahan-dahang naglalaho si Lucas, naalala niya ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata. Lalo na noong pumanaw ang kanyang asawa. Ngunit sa sandaling ito, tanging wagas na kaligayahan na lang ang kanyang nararamdaman. Naunawaan ito ng kanyang anak. Sa huling pagkakataon, nagpaalam siya, paalam na, Itay. Samantala sa Russia, humahalakhak na parang demonyo si Tai Su. Laspag ang katawan niya habang hinihigop ang kapangyarihan ng halimaw, nanalo siya, pero muntik na niya itong ikamatay. Pero sulit ang kapalit. Tumigil siya sa pagtawa nang maalala ang pilit na ipinagagawa ng kanyang kapatid. Ayaw sana niyang gawin, pero nagmatigas ang kanyang kuya. Kailangan niyang lumakas para maghari ang kanilang guild, para daw ito sa kanilang ama. Gustuhin man niya o hindi, wala siyang takas sa utos ng pamilya. Labag sa loob nito, pero napilitan siyang pag-eksperimentuhan ang mga inosenteng tao, habang nagdadasal na sana'y mabuhay pa ang mga ito. Bumalik siya kay Rosana. Alam ng babae na tumulong si Lucas, pero napahanga pa rin siya sa ipinakitang lakas ni Taisu laban sa halimaw. Ibibigay sana ang kalahati ng mana stone sa kanya, pero sumingit si Taisu, wala na, hinigop ko na ang lahat ng bato. Nanlaki ang mata ni Rosana. Nababaliw ka na ba? Hindi kakayanin ng katawan mo ang ganong karaming enerhiya. Biglang sumugod si Taisu. Pero gamit ang isang daliri, pinadapa siya ni Rosana na parang bata. Bakit mo ginawa to? Bakit mo ako trinaydor? Ngumisi si Taisu, mayroong isang tao na gustong-gusto kong patayin. At sana, mamatay ka na rin kasama niya. Agad na winasak ni Rosana ang clone. Sayang, ang mga mana stones na iyon sana ang magpapalakas sa puwersa ng Russia ng 10 beses. Sa dinami-rami ng rason, nilamon niya ang mga bato para lang sa katangahan na yon? Seryoso ba siya? Wala ba siyang balak na ipaglaban ang ating motherland? Walang pag-aalinlangan, nagpatawag si Taisu ng libu-libong clones, pero sa isang iglap, lahat sila ay instantly struck down ng kapangyarihan ni Rosana. Naamoy na ni Taisu ang paparating na danger, kaya mabilis niyang inihagis ang kanyang assistant palayo. Dahil sa insubordination na ito, agad na inutos ni Rosana ang kanilang kamatayan. Unang pinuntirya ang assistant, pero sinalag ito ni Tu gamit ang isang clone. Sa dami ng clones na lumalabas, parang mabibiyak na ang kanyang isipan sa multiple pieces. Bawat ka-clone ay nagdadala ng mabigat na alaala, isang taong namatay, isang taong pinatay niya, at lahat ng kasalanang ginawa niya sa nakaraan. Sabay-sabay silang sumugod gamit ang abilities nila kay Rosana, pero sa isang pitik lang ng daliri, boom. Naging grotesque fireworks display ang kanilang mga bituka at laman loob. Hindi pa tapos si Rosana. Sa himpapawid, gumawa siya ng isang dambuhalang black hole na kayang burahin ang buong existence ni Taisu. Pero sa harap ng kamatayan, ngumiti lang siya. Naalala niya ang persistent na kasama na niya simula pa noong bata siya. Si Yejo, siya ang laging takbuhan ni Taisu kapag may masamang nangyayari. Ikinuwento niya rito ang pagpatay niya sa mga tao, at kung paanong labag ito sa kanyang kalooban. Bata pa siya noon, hindi niya alam bakit siya forced pumatay. Ngayon, ang will to live niya ay sumabog. Gumawa siya ng napakaraming clones, hanggang sa hindi na nila kilala kung sino ang tunay na sila. Bumulusok siya pababa kay Rosana at sumigaw ng mamatay ka na, habang ang mukha niya ay punong-puno ng pure malice. Nang mawala si Lucas sa mundo, humagulgol si Giyong. Hindi dahil na, redeem, siya. Kundi dahil napagtanto niyang puro kalokohan lang ang lahat ng ito. Wala na siyang pakialam sa sinabi ng lalaking yun. Nabawi na niya ang katawan niya, makikita na niya ang mommy niya pero bugs. May biglang umapak sa kanya ng napakalakas, halos madurog ang buong pagkatao ni Giyong. Balikan natin ang nakaraan sa Russian Presidential Office. Noong lumitaw ang nuclear beast, nawalan na ng pag-asa ang presidente. Akala niya, game over, na ang mundo. Pero si Rosana, ang Minister of National Defense, noon, ay may ibang plano.
Kaya nilang patayin ang halimaw gamit ang mana. Kailangan lang nilang tipunin ang mga malalakas na, awakened individuals. Huli na ang lahat, sagot ng presidente. Napindot na ang button, ang mga nuclear bombs sa buong mundo ay launched na. Ayaw ng presidente na mamatay ang bansa ng mag-isa, kaya damay-damay na. Pero si Rosana, hindi pumayag. Agad siyang lumipad sa ere at hinabol ang mga nuclear bombs. Gamit ang kanyang full power, hinatak niya ang mga bomba pataas, palayo sa lupa bago pa ito sumabog. Ang pagsabog ay narinig sa buong mundo. Nang bumaba si Rosana, nanginig sa takot ang presidente at nagmakaawang iligtas siya. Humingi ng tawad si Rosana, pero kailangan niyang gawin ito. Walang kwenta siyang presidente, pero mabuti siyang ama kay Rosana. Sa sandaling iyon, kinuha niya ang kontrol sa bansa. Pero nakita ng Amerika ang poor random launch ng mga missiles. Para sa .world peace, sumumpa ang Amerika na buburahin nila ang Russia sa mapa post-haste. Alam ni Rosana na hindi pwede to. Sinabi niya sa US President na patay na ang kanilang pinuno. Sumusuko na kami. Pero walang pakialam ang American President, at pinagtawanan lang siya. Sa gitna ng gulo, pumasok ang mga anak ni Rosana, sina Medvi at Alisa. Takot na takot ang mga bata. Sa sandaling iyon, nangako si Rosana, poprotektahan niya ang mga anak niya at ang buong bansang ito. Naalala ni Rosana ang pangakong iyon at pinilit pa niyang lumaban ng sagad. Pero ang totoo, matagal na pala siyang patay. Hindi lang niya ito namamalayan. Isang walking corpse na lang siya. Sa Russian Awakened District, nag-aalala ang mga anak niya. Ligtas kaya ang mga hunters sa Amerika? Babalik sila agad, pagsisinungaling ng yaya para kumalma sila. Gustong lumaban ni Medvi at Alisa dahil awakened din sila. Pero pinigilan sila ng yaya, wag na kayong makulit, hindi nyo kailangang lumaban. Sa loob ng isang nanosecond, blag. Ang buong residential area ay nabura, kasama na si Medvi. Sinipsip ni Tio ang kapangyarihan habang papalapit kay Alisa. Ang isip ng bata ay blanco, hindi process, ang bilis ng mga pangyayari. Nagpasya si Tio na umalis. Wala siyang rason pumatay dahil magkapareho naman sila ng powers. Pero naalala niya ang panganib kapag nagpapatawad. Nagbago ang isip niya, sumunod ka na sa kuya mo, at pinatay rin si Alisa. Samantala, natagpuan ng isang hunter, si Jiyong na nakadapa at puro mommy lang ang nasa isip. Interesado ang gago sa kanya. Binali niya ulit ang buto ni Jiyong at pinugot ang ulo. Paulit-ulit niya itong pinatay habang ang sigaw ni Jiyong na mommy ay parang musika sa kanyang pandinig. Nagtaka ang hunter. Ang laki mo ng damulag, bakit mommy, ka pa rin ang mommy? Tumingin si Jiyong sa kanya at nagtanong, bakit? Wala ka bang nanay? Loser, ka ba talaga? Napikon ang hunter. Sinipa niya si Jiyong papasok sa Taled portal kung saan mararanasan niya ang impyernong dinanas niya noon. Nagising ang nanay ni Jiyong. Mabilis siyang dinala sa Pont Underground bunker dahil hindi na safe ang paligid. Sa daan, nahiwalay siya sa grupo. At doon, nakita niya ang anak niya. O mas tamang sabihin, isang horrible abomination na nagpapanggap na anak niya. Nagising ulit siya sa Das Annex bunker. Ayaw tanggapin ng utak niya ang realidad, hindi yun ang anak ko. Hindi, ma'am, siya yan, paliwanag ng sundalo. 23 taong gulang na siya, na, trap, siya sa Bloodgate, noong bata pa siya. Para makatakas, kinailangan niyang transform, sa isang halimaw. Hinarang niya ang pagsabog ng gate, at simula noon, lumalaban siya para sa kaligtasan ng mundo. Kahit nasa bingit na siya ng kamatayan, yung walang kwentang babaeng yun pa rin ang iniisip niya. Iba na talaga ang tama ng mokong na to. Matapos siyang sipain papasok, nagising si Jiang sa loob ng kanyang childhood home. Napaisip tuloy siya, totoo na ba to? Nakabalik na ba talaga siya? Nilapitan niya ang kanyang ina, pero laking gulat niya nang makitang puro buto ang mukha nito. Isang bangungot ang mundong ito, hindi ito ang realidad. Bigla siyang nagising at pilit na kinapitan ang portal. Napasigaw siya sa sakit habang ang katawan niya'y paulit-ulit na nawawasak at nabubuo na parang puzzle. Bumalik sa alaala niya nung tinanong niya ang nanay niya, "Ma, ayos ka lang ba?" Isang matamis na oo ang sagot nito sa kanya. Pero alam ni Jiyong na kasinungalingan yon dahil namatay ang tatay niya nang dahil sa kanya. Nagtimpi ng galit ang nanay niya at sinabing, "Ngumiti ka lang anak, gaganda rin ang lahat." At ngayon, habang sumasailalim si Jiang sa isang nakakabaliw na transformasyon, pilit niyang ngumingiti kahit umaagos ang luha. Ang katawan niya ay nagmistulang halimaw na gawa sa pinagtagpi-tagping dugo at laman. Habang nakangisi ng parang baliw, lumabas siya ng portal at agad na binugbog ang hunter. Tawa lang siya ng tawa habang dinudurog ang kalaban.
Pero alam niyang kailangan niyang makita ang nanay niya, kahit pa ganito na ang itsura niya kahit isa na siyang halimaw. Binalingan niya ang hunter at nagtanong, bakit mo ginawa to? Bakit mo ginising ang halimaw na akala ko'y patay na? Nakaiwas agad ang hunter bago pa siya malapa ng buhay. Pero hindi tumigil si Jiyong, desidido siyang patayin ang gagong to. Kahit ilang bilyong beses pa siyang mamatay, uubusin niya ito. Samantala sa China, nag-aalala ang isang tauhan kung kakayanin ba nila ito. Iba ang lakas ng halimaw na yan. Kahit ang Amerika, lumuhod sa kanya. Kaya ba natin siyang labanan? Pero kinontra siya ni Ling Jower, ang number 2 SSS rank ng bansa, kalokohan yan. Hindi matatalo ang kuya ko, hinding-hindi. Mabilis na nasolusyonan ng China ang gate crisis dahil sa dami ng hunters nila, pero dahil dito, nawalan ng kontrol ang gobyerno sa kanila. Kaya nagkawatak-watak sila at bumuo ng sariling mga sekta para palakasin ang kanilang bagong henerasyon ng kapangyarihan. Pero naubos silang lahat sa kamay ng 2 tao lang. Pumapatay ang lalaki, at binubuhay na maniling ang mga bangkay para gawing alipin. Ganito nila pinag-isa ang buong China sa ilalim ng iisang bandera. Ang utos nila ay batas, at ang salita nila ay parang utos ng langit. Lahat ng ito ay dahil sa lakas ng isang tao. Ang halimaw ng China na may kapangyarihang hindi maabot ng isip, ang SSS rank na si Luang. Pero malas niya lang. Agad siyang pinirapiraso ni Jiyong na parang papel, ipinapakita ang bago niyang lakas. Akala ni Luang laro-laro lang ang lahat, pero hindi niya alam na impyerno ang pinasok niya. Yun nga lang, mabilis na nabuo ulit ang katawan ni Guang at tinaga si Jiyong kasama ang buong building sa likod nila. Wasak. Mukhang enjoy na enjoy ang gago. Pero biglang sumulpot sa likod niya si Jiyong at nagpakawala ng isang napakalakas na birada. Nasalo ni Guang ang kamay niya. Pero nagtaka siya amoy halimaw ang kalaban, pero tao ang nakatayo sa harap niya. Ano ngayon? Angas ni Jiyong. Umiwas si Guang sa sunod na atake at sinabing tao ka nga, pero ang mana mo, amoy halimaw. Akmang kakagatin na siya ni Jiyong sa leeg pero labi lang ang nahagip nito bago siya pinalipad ni Guang. Kung halimaw ka nga, bakit ka lumalaban habang nag-aala hero? Ang mga halimaw, hindi pumoprotekta ng iba. Kitang-kita ni Guang sa mga mata nito may pinoprotektahan siyang mahalaga, o baka naman isang tao. Nakatarak pa ang espada sa mata ni Jiyong pero nakangiti pa rin siya. Oo, yung nanay kong iniwan ako. Pero mahal ko pa rin siya. Naintriga si Guang sa drama ng buhay niya. Parang katulad lang ng kwento nila ng kapatid niya, pero alam niyang magkaiba sila. Minsan sa buhay ng isang lalaki, pinangarap nilang maging pinakamalakas, uhaw ang instinto nila sa matitinding kalaban. Kaya kung malakas ka, lalabanan kita at dudurugin kita. Hindi na pinatapos ni Jiyong ang daldal niya. Sinugod niya ito at winasak ang hawak na sandata ni Guang na biglang tumili sa sakit. Habang nagkakagulo sila, nagmamakaawa ang sandata, iligtas mo ako, pero walang pakialam si Jiyong at tuluyan itong dinurog. Naglabas ng iba pang sandata si Guang, nanlaki ang mata ni Jiyong nang makita ang isang mata ng tao mula sa sirang espada. Ego swords ang mga to, paliwanag ni Guang. Gawa sa bangkay ng mga hunters, napasigaw si Jiyong sa gulat sabay sugod ulit. Ang astig naman yan, hinayaan niyang mapugutan siya ng ulo para mabilis na mag-regenerate at ibalibag si Guang sa pader. Naroon din ang S-rank blacksmith na si Gal Yakbong. Abala ito sa pag-iipon ng nasa 40 bangkay. Trabaho na, sigaw ni Guang habang nakikipagpalitan ng atake kay Jiyong. Agad na pinalo ni Yakbong ang kanyang maso sa tumpok ng laman. Rinig na rinig ang nakakikilabot na sigaw at iyak ng mga taong ginagawang sandata. Ilang minuto lang, tapos na ang demonyong panday. Isa itong obra maestra, bulong niya nang may pagkamangha. Inihagis niya ito kay Guang na agad namang ibinato ang sandata kay Jiyong, sa pool ang bida natin. Pero nang hawakan niya ito, narinig niya ang iyak ng isang mag-ina na tinatawag ang isa't isa. Paling ng paling ang mga sigaw nila, hinawakan sila ni Jiyong ng mahigpit, at pinag-isa ang pamilya sa payapang kamatayan. Hindi pa tapos ang delubyo. Muling humataw si Guang nang walang awa. Sa gitna ng bugbog, tila namangha pa si Jiyong ang lahat ng mga gunggong na nilamon ng halimaw, nagtipon-tipon sa iisang lugar. Katulad nila, libo-libo na ang kanyang pinaslang na nooy humihinga pa. Dahil para na rin silang mga patay na naglalakad, sisiw na lang ang pagtapos sa kanilang miserableng buhay. Itinutok ni Guang ang sandata sabay paliwanag sa kanyang trip video niya ang bawat laban, kaya naman, dumayo pa siya sa Korea 5 taon na ang nakararaan para lang bilhin ng isang espesyal na mata. Ang talim ng kanyang espada, hinulma pa mula sa may-ari ng matang yon, nanlaki ang mga mata ni Jiyong ang matalik niyang kaibigan, narito sa harap niya. Gamit ang abilidad, nabasa ni Guang ang lahat. Kitang-kita niya ang katotohanan hindi lumaban si Jiyong at tumakbong parang duwag.
Isa siyang kasuklam-suklam na halimaw na dapat lang mamatay. Humarap si Jiyong sa kanyang dating kaibigan, pero hindi siya makatingin ng diretsyo dahil sa bigat ng kanyang konsensya. Lumuhod ang anino ng kaibigan, tumapat sa kanya, at bumulong ng, ayos lang ang lahat. Magkaibigan naman sila, di ba? Pero bakit niya nagawa ito sa kaisa-isa niyang tropa? Gusto lang naman siyang tulungan ito, pero bakit niya pinatay? Napasigaw si Jiyong sa sobrang tormento. Habang minumulto ng mga sumbat, biglang pumasok sa isip niya ang payo ng kanyang ina ang ngumiti lang kahit ano ang mangyari. Pinilit niyang ngumiti habang pinupunit ang sariling mukha, pero kahit anong gawin niya, wala nang epekto ang pagpapanggap. Paulit-ulit niyang sinubukang tapusin ang sariling buhay. Walang humpay, hanggang sa hindi na niya mabilang ang dami ng kanyang pagkamatay. Matapos ang huling pagtatangka, nag-iwan siya ng bundok ng sariling bangkay at nagmakaawa kay Guang na patayin na siya. Samantala sa China, nagtataka si Joer kung nag-enjoy ba ang kanyang kapatid. Ngunit biglang dumating ang gwardya dala ang masamang balita ang mga Northern Hunters, na wipe out na lahat. Mukhang nagbalik si Taisu para magpalakas palalo, gusto man nila ito o hindi. Sa hilagang silangan ng China nakatayo ang Black Dragon Castle o dapat sabihing nakatayo noon, bago ito pinaguho ni Taisu sa isang iglap. Dahil sa dami ng kapangyarihang hinigop niya, nagsimulang bumigay ang kanyang katinuan. Nagmakaawa ang assistant niya tama na, dahil siya pala ang mali sa simula pa lang. Hindi totoo yan, sigaw ni Taisu. Noong binuli niya si Jiyong, ginawa niya lang yun dahil nandidiri siya sa pagmumukha nito. Hahayaan na sana niya, pero tumawa pa si Jiyong at umaming nakakadiri nga siya. Nang humingi ito ng tawad, lalo lang nagngit-ngit sa galit si Taisu. Para sa kanya, si Jiyong ang nagsimula ng gulo. Balik sa laban, dinurog ni Guang ang mukha ni Jiyong gamit ang paa bago itinaas ang sibat at tinagpas ang mga braso't binti nito. Hindi pa siya nakuntento. Sa sunod-sunod na combo, giniling niya ang katawan ni Jiyong hanggang sa isang mata na lang ang natira, na ibinalibag pa niya sa gusali. Pero wa-epek ang lahat sa regeneration ni Jiyong. Hiwa dito, taga doon walang katapusan ng patayan habang tumataas ang bundok ng mga bangkay. Hindi natitinag si Jiyong. Nakangiti pa rin ang loko habang isinusuong ang katawan sa sibat para atakihin si Guang, na paulit-ulit naman siyang pinupulbos. Kahit anong gawin ni Jiyong, tila langit at lupa ang agwat hindi niya madapuan ang kalaban, inihagis siya ni Guang sa karagatan kasama ang sibat. Naramdaman ni Jiyong ang pagpasok ng tubig sa baga, habang ang kanyang mga mata ay natutunaw at nabubuo ng sabay. At sa kailaliman, muling umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang ina, ngumiti ka lang. Kahit lunod na, humahalakhak pa rin siya. Tuluyan nang nawasak ang kanyang isip at napalitan ng puot nagbukas ang mga pulang portal at sumabog ang kapangyarihang hindi pa niya nararanasan noon. Na-curious pa si Guang, pero huli na ang lahat. Bago pa siya makagalaw, nahati na ni Jiyong ang kanyang panga at pinugutan siya ng ulo. Subalit hindi basta-basta namamatay ang halimaw, mabilis na binuo ni Guang ang sarili bago pa tuluyang mawala sa katinuan. Mas naging nakakadiri ang anyo niya. Pinitpit niya ulit si Jiyong, pero bumangon ang bida at naghanda ng restback gamit ang bagong tubong galamay. Pero iba ang bilis ni Guang. Sa isang iglap, pinalipad niya si Jiyong sa ere kasabay ng 100 sibat. Tumaas si Jiyong lagpas sa himpapawid hanggang kalawakan. Ang kanyang pugot na ulo ay bumulusok pabalik, nagliliyab ng mas maliwanag pa sa pinakamakinang na diamante. Nabighani si Guang sa nakita. Habang nabubuong muli si Jiyong, wala siyang nasabi kundi, napakaganda. Sa China, hawak na ni Joer ang leeg ng sitwasyon. Hinarang niya si Taisu at ang alalay nito sabay tanong, ikaw ba ang pumatay sa mga tapat kong tauhan? Mapapaisip ka na lang paano kaya lalabanan ng Mokong na to ang 100 milyong hunters ng mag-isa. Isang malakas na pagsabog ang pinakawalan ni Taisu sabay takas. Kahit ang assistant niya, nalolo ka na bakit kailangang umabot sa ganito. Bawal sumuko, giit ni Taisu habang hinahabol sila ng hukbo ng mga sundalo. Kailangan niyang mapatay si Jiyong, sa ayaw at sa gusto. Naalala niya ang usapan ng tropa noon sobra na daw ang hunters sa mundo. Nagpapatayan na sila sa isa't isa. Sa huli, siguradong sasakupin din nila ang Korea. Dahil magiging delikado ang lagay, nagsuggest ang kaibigan kay Taisu, kapag namatay kami sa laban, higupin mo na lang ang mana namin. Nanlaki ang mata ni Taisu noon, paano ko magagawa ang bagay na yan? Pero para sa kaibigan, ayos lang yon. Sa ganung paraan, mabubuhay sila ng walang hanggan sa loob ni Taisu. Tropang matatag, di ba? Naantig ang puso ni Taisu sa sinabi nito. Niyakap niya sila ng mahigpit at sumumpang magiging magkaibigan sila magpakailanman. Ngayon, sinisisi niya si Jiyong kung bakit hindi niya natupad ang pangako. Napanganga ang assistant, hindi dahil totoo ang sinabi niya, kundi dahil
Gawa-gawa lang pala niya ang lahat ng yun sa kanyang utak. Samantala, nag-uusap ang dalawang tropa ni Jiyong tungkol sa ibang hunters na parating. Para lusubin ang Korea. Pero nasa itaas lang pala ng puno si Tao at nagbanta na papatayin silang lahat na parang mga asong ulol. Susubok pa sanang magpaliwanag ang kaibigan niya, pero bumaba agad si Tao na may nakakatakot na aura at nagtanong kung may problema ba sila. Iniwan muna niya ang assistant sa kuweba dahil oras na para sa resback. Kailangan niyang ipaghiganti ang mga kaibigan niya, lungkot ang bumalot sa mata ng babae habang papaalis siya. Ano na ba ang nangyayari sa kanya? Paglagpas ng mountain range, bumungad sa kanya ang sandamakmak na army ng mga controlled hunters. Hindi basta-basta si Jower, ang number 2 ng China, ang kapangyarihan niya ay bumuhay at umalipin ng mga patay na awakened. Kayang-kaya niyang buhayin ang lahat ng hunters sa China, hindi eksaherasyon na sabihing siya mismo ang mukha ng buong bansa. Pero sa pagkakataong ito, kahit ang isang reyna na tulad niya ay kinilabutan, ramdam niyang may malagim na mangyayari. Bumulusok si Taisu dala ang sarili niyang hukbo at walang awang pinagpapatay ang mga undead awakened. Agad na realize ni Jower na ang nasa harap niya ay hindi lang basta malakas, dinodomina nito ang triple S rank. Ang totoo, baka lagpas pa ito sa pangunawa ng tao. Ang lalaking ito, ang nag-iisang binatilyo, ay tinalikuran na ang kanyang pagiging tao at ngayon nakatayo sa tuktok ng kapangyarihan. Ang mga undead, na dapat ay walang emosyon, abay natutong matakot. Gumana ang survival instincts nila at nagtakbuhan palayo. Ayaw nilang mamatay ulit. Pero si Jower, hindi sumuko. Pride ng China ang nakataya dito. Inutusan niya ang mga itong sumugod, siya ang bahalang bumuhay sa kanila kahit anong mangyari. Ang gamot sa takot nila? Isang simpleng pag-asa. Pero, awit Lodi. Sobrang lakas na ni Taisu, hinihiwa niya lang ang mga kalaban na parang nagdodrawing lang ng stick figure. Wala na siyang ibang iniisip kundi ang pumatay habang nangingisay ang katawan. May naaalala siyang tao na matagal nang nabura sa isip niya. Sumasakit ang utak niya habang unti-unting nasisira ang katinuan. Pero si Jower, matigas pa rin. Reyna siya ng China at hindi siya magpapatalo sa isang basagulero. Pero iba ang sinabi ni Taisu sa isang iglap, pinugutan niya si Jower. Dito na bumalik ang alaala ng Reyna kung bakit niya ginagawa ang lahat. Nung bata pa sila, nilusob ng Mount Hua sect ang lupain nila at walang awa silang pinabagsak. Ang leader ng kalaban ay isang triple S rank na si Jaum. Nagtaka pa ang Kolokoy kung bakit andun pa sila sa teritoryo niya. Minura siya ng nanay ni Jower. Siglo na ang binilang ng pamilya nila sa lupang iyon. Pero bago pa matapos ang sumbat, tinagpas ni Jaum ang ulo ng nanay nila. Gumulong ito mismo sa harap ng nagtatagong magkapatid. Siyempre, humagulgol si Jower. Pero si Guang, nagtaka pa kung bakit umiiyak ang kapatid. Namatay ang magulang nila dahil mahina sila. Iyon ang batas ng kalikasan, di ba? Nagulat si Jower na hindi malungkot ang kapatid niya. Pero bakit nga ba siya magiging malungkot? Alam niyang lalakas siya at papatayin niya rin ang mga mokong na yun. Ngayon, umiiyak na naman si Jower habang namamatay, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa katotohanang namatay siya dahil mahina siya. Parang nabasa ni Taisu ang isip niya, kinumpirma niya ito habang kinukuha ang candy ng kalaban at dinurog sa kanyang ngipin, napakaangas. Biglang sumulpot si Jiyong at sinalya si Guang. Wasak ang building na tinatayuan nila. Bumaon sila sa lupa hanggang sa bumagsak diretso sa isang red portal. Todo tulak si Jiyong para masiguro na papasok si Guang sa loob, ito talaga ang master plan niya mula umpisa. Pero tuso si Guang. Bago sila tuluyang mahulog, nahawakan niya si Jiyong at tinurukan ng deadly poison na nakaka-paralyze. Gulat siya na galing pala si Jiyong sa impyernong lugar na to. Tunay na halimaw. Kaya pala ganun siya kalakas. Sa lahat ng nakalaban niya, si Jiyong lang ang aakuhin niyang karapat-dapat. Siya ang pinakamalakas sa lahat. Dahil dito, gagamitin ni Guang ang kanyang secret ability sa sarili niya sa kauna-unahang pagkakataon. Binuhos niya ang lahat ng lason sa mundo sa isang teknik. Direktang inaatake nito ang bawat cell sa katawan, parang sinusunog siya ng impyerno sa tindi ng sakit. Sa tindi ng hagupit, napapaisip na lang siya ngayon. Kayanin ko kaya to? Pero iba si Jiyong. Isang mabilis na resback ang binigay niya, tila babalewala sa kanya ang lason. Halimaw talaga. Nakaramdam si Guang ng kakaibang ligaya. Parang excitement ng unang tikim ng candy, ngiti ng ama, at ang tamis ng una niyang panalo, hanggang sa pangmilyong tagumpay. Walang binatbat ang mga yon sa nararamdaman niya ngayon. Bakit ganito kasarap ang laban na to? Para malaman ang sagot, nilamon niya ang buong paligid ng nakamamatay na lason. Damay silang dalawa, pero pareho pa silang nakangisi na parang mga praning. Biglang nag-flashback si Guang.
Naalala niya ang babaeng umamin sa kanya noon, pero kahit ilang babae pa ang makasama niya, never niyang naramdaman ang love. Nangako ang babae na darating din ang araw na mararanasan niya ito. At ngayon, sa gitna ng patayan, finally, nagets na ni Guang kung ano ang tunay na pag-ibig. Sinunggaban siya ni Jiyong. Dahil sa Red Portal, nagsimulang magsanib ang kanilang kaluluwa, ramdam nila ang bawat memorya ng isa't isa direct access sa utak, bro. Gumuho ang buong gusali sa tindi ng sagupaan. Pero sa gitna ng debris, nananatiling gising ang diwa ni Jiyong. Samantalang si Guang, lasog-lasog na, dura na lang ang natira sa kanya sa madilim na impyernong ito. Sa di kalayuan, pilit na naglalakad ang ina ni Jiyong, iniisip ang kanyang anak. Samantala sa China, hinarap ni Yeju si Taisu, tanong niya, bakit kailangang mangyari ang lahat ng to? Bumalik sa alaala ni Taisu ang kalupitan ng kanyang magulang. Akmang manununtok siya pero binaba niya rin ito. Ang totoo, uhaw na uhaw lang siya sa pagmamahal. Nagsimula na siyang magdeliryo. Kung ano-ano na ang sinasabi niya habang ang utak niya ay naglalakbay sa isandaang direksyon. Biglang may sumulpot sa likuran. Isang babaeng tadtad ng peklat at may bitbit na kung ano. Namukaan ni Yeju si Japanese Hunter Han, pero anong ginagawa niya dito? Nabalitaan pala niyang nag-iipon sila ng puwersa para resbakan si Jiyong, at gusto niyang sumali sa party. Tanong agad ni Taisu, gusto mo bang maging lakas ko? Pero may hidden agenda si Han, nabalitaan niyang may member sila na kayang bumuhay ng patay. Ang tanging hiling niya, magtulungan sila para maisalba ang taong mahalaga sa kanya. Sila ang pinakamalalakas na hunter ng Japan. Humagalpak ng tawa si Taisu na parang baliw at walang pag-aalinlangang pumayag. Nagising si Choto gaya ng pinangako, pero bangungot ang sumalubong sa kanya, nasa harapan niya ang pugot na ulo ni Haname. Nang asar pa si Taisu, "Hi friend." Kaya naman gigil na sumugod si Choto gamit ang kanyang ultimate attack. Pero sa isang iglap, pugot din ang ulo ni Choto. Hinigop ni Taisu ang lahat ng lakas at alaala nito. Ramdam niya ang nag-aalab na puot kay Jiyong habang unti-unting nawawasak ang sarili niyang katinuan. Balik kay Jiyong, dinaganan siya ng gumuhong building pero mabilis siyang nag-regenerate at mukhang may hininga pa si Guang. Desperadong sumigaw si Guang. Pero cool lang na lumuhod si Jiyong sa harapan niya habang naghihilom ang mga sugat. Aminado si Guang, masaya to ah. Bigla niyang naalala ang ama niya habang pinapanood nilang matupok ang sarili nilang pamilya noon. Ang turo sa kanya, kailangan niyang maging malakas para hindi na muling maranasan ang ganitong kahihiyan. Dapat higitan niya ang lahat, kahit ang ama niya. Kaya walang awa niyang pinugutan ang sariling ama at natuwa pa sa kanyang tagumpay. Pero nagtaka siya, bakit hindi sumasagot si Itay? Ngayon, gusto niyang humingi ng tawad. Dahil sa huli, talunan pa rin siya. Saksi si Yakbong sa pagkatalo ng kanyang amo. Nadurog ang puso niya nang makitang wala na talaga si Guang. Sa sobrang loyalty, pinalo niya ng martilyo ang sariling ulo. Ang sakripisyong ito ang gumising sa mga patay mula sa kanilang hukay. Hindi man lang umiwas si Jiyong, hinayaan niyang hampasin siya ng isang undead na gigil na tapusin siya. Daan-daang bangkay ang dumagsa. Pinagtulungan nila si Jiyong gamit ang kung anong mahawakan nila, parang mga gutom na hayop. May nagmaneho pa ng truck para sagasaan siya. Nawalan na ng pag-asa si Jiyong, hindi ko na makikita si nanay, habang papalapit ang talim ng chainsaw, tinanggap na yang katapusan na niya. Pero biglang sumulpot ang nanay niya. Ang sigaw nito ang umagaw ng atensyon ng mga vengeful spirits, tinamaan ng bato ang kanyang ina. Yun ang trigger, nabali ang pasensya ni Jiyong at sumabog ang kanyang galit. Balik kay Taisu, tuluyan na siyang nilamon ng kabaliwan matapos i-absorb si Choto. Hindi ito makayanan ni Yeju, kaya sinubukan niyang isil ang abilidad nito para iligtas siya. Naalala niya ang mapait na nakaraan. Laging binubugbog ng ama ang kanilang ina na may autism at walang kamalay-malay sa nangyayari. Para sa pamilya nila, ang pagbubukas ng gates at awakening ay hindi biyaya, kundi isang malupit na sumpa. Nawalan ng kontrol ang ina at napatay ang ama sa isang iglap. Dahil sa kanyang mental condition at mga anak, probation lang ang hatol sa kanya. Akala ni Yeju, magiging maayos na ang lahat. Isa siyang hangal, dahil ang kapatid niya ay may ibang demonyong plano. Kinabukasan, pinalitan ng kapatid ang ama nila sa trabaho, pati na rin sa pambubugbog sa kanila. Palup ng palupit ang mga araw, pero biglang nag-awaken si Yeju, naisip niya, hunters make money. Ito na ang tiket ko para makatakas sa impyernong to. Pero mali siya, nag-iba ng target ang demonyo niyang kapatid. Sinubukan niyang tumakas, pero nadapa siya. Isang malaking pagkakamali sinamantala ito ng kapatid niya para bugbugin siya ng walang awa. Sumalag ang nanay nila para iligtas siya.
Pero isang malakas na sipa ang tumapos dito, nag-iwan ng injury na naging dahilan para hindi na ito muling magising pa. Sumabog na ang pasensya ni Yedo, minura niya ito ng sagad sa buto, pero kapalit nito'y impyerno, walang awa siyang binugbog hanggang sa halos agaw buhay na siya. Sa gabing yun, nagtagpo sila ni Taisu na may dalang mabigat na revelasyon, may pinaslang na naman siya. Ilang bangkay pa ba ang kailangang matumba bago matapos ang bangungot na ito? Wala na ang kanyang mga magulang, malinaw na sa kanya ang katotohanan, ang kanyang abilidad ay hindi regalo, kundi isang sumpa na uhaw sa dugo. Ibinunyag ni Yedo ang lunas, kaya niyang selyuhan ang kapangyarihan nito, pero may isang madugong kondisyon, kailangan munang pumatay ni Taisu ng isa pang tao. Bumalik sila sa impyernong bahay na yon. Pagkabukas ng pinto ng kapatid, sumugod agad si Taisu. Nakita niya ang lahat ng pang-aabuso, at nagdilim ang kanyang paningin sa galit. Pero hindi basta-basta ang kalaban. Biglang lumitaw ang kapatid at kinadena ang leeg ni Taisu. Hindi ka pa ba nagsasawa sa pagpatay ng tao? Ang malamig na tanong nito habang hawak ang buhay niya. Kailangan ba talagang dumanak pa ng dugo? Sinubukan ni Yedo na umatake, pero mabilis ang reflexes ng kuya, nasakote agad ang kanyang kamay bago pa siya makaporma. Hindi papayag si Taisu na mamatay si Yedo. Kahit gapang nasa lupa, pinilit niyang gumalaw, na nagbigay ng tiempo para maselyuhan ni Yedo ang abilidad ng demonyong kapatid? Walang diskusyon. Bago pa makahuma ang kapatid, tinapos na agad ni Taisu ang buhay nito. Sa wakas, putol na ang kedena ng pang-aabuso. Niyakap ni Taisu ang humahagulgol na si Yedo. Huwag kang mag-alala, bulong niya, nangangakong poprotektahan at aalagaan ang dalaga kahit anong mangyari. Isang malagim na plot twist. Sinubukan ni Yedo na selyuhan si Taisu, pero gumana ang killer instinct ng binata. Bago pa siya makapagpaliwanag, winarak ni Taisu ang katawan ng dalaga sa isang iglap. Nanlumo siya nang ma-realize ang ginawa niya. Bumaha ang mga alaala ni Yedo sa kanyang isipan. Isang ilusyon ng kamay ang umabot sa kanya, nagtatanong kung bakit niya ito nagawa. Sumigaw si Taisu sa matinding lagim at napasuka sa lupa. Paulit-ulit niyang inuntog ang ulo para burahin ang sakit, pero ang konsensyang ito ay habambuhay na niyang dadalhin. Alam na ni Lodi ang kanyang misyon. Walang alinlangan sa kanyang mga mata, he knows exactly what needs to be done. Kaya naman, nagpakawala siya ng daan-daang clones, parang shadow army na kumalat para hanapin ang mga red portals at sabay-sabay itong isara. Sa una, mukhang imposible ang plano. Pero, Tayasu broke his limits, naisara niya ang unang gate, ngunit ang mga undead ay uhaw pa rin sa buhay at nagmamakaawa habang inaatake ang nanay ni Jiyong. Kampanteng sinabi niya sa mga ito, "Huwag kayong mag-alala, sagot ko kayo." Pero sa kasamaang palad, wala na siyang magagawa. Nakatakda na silang mamatay lahat. Samantala, fully regenerated na si Jong, at ang kanyang ina, dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hindi demonyo ang nakikita ng ina, kundi ang kanyang anak, ang batang umiiyak at naghahanap lang ng yakap at kalingap. Huli na ang realization niya sa nagawa niyang kasalanan. Mahal kita, anak, pero hindi na niya natapos ang sasabihin dahil sa trahedyang parating. Dahil sa isang iglap, hinati siya ni Tio sa dalawa, sabay pugot sa ulo ni Jiyong, at sa wakas, mission accomplished na isara na ang lahat ng gate sa mundo. Ito na ang huling portal. Walang awa niyang itinulak si Jiyong papasok sa impyerno. Paalam, kaway niya, dahil ito na ang huli nilang pagkikita. Paulit-ulit na isinigaw ni Jiang ang pangalan ng traidor habang unti-unting sumasara ang lagusan, sealed na ang kanyang malagim na kapalaran forever. Pagbagsak niya, nag-aabang na ang mga halimaw. Parang piyesta nang dumugin siya ng mga beasts, handang lantakan ang kanyang undying flesh. Sumabog ang galit ni Jiyong. Berserk mode on. Sa paningin niya, hindi mga demonyo ang kaharap niya kundi mga kaaway na dapat pulbusin. Mukha ni Tao ang nakikita niya sa bawat halimaw. Pinagpupunit niya ang mga ito, kahit apakan siya ng mga higante, hinding-hindi siya susuko dahil sa tindi ng kanyang rage. Gusto siyang patayin ng buong mundong ito, pero buhay na buhay ang kanyang puot, at sa loob ng impyerno, lumipas ang 6 na taon. Kinilalang bayani si Tio sa labas, pero wala siyang paki sa kasikatan. Nang magreklamo ang babae sa tabi niya na masyado siyang cold, naalala niya si Yeju. Kaya walang abog-abog, pinatay niya ito agad. Nagtatakbo ang isa pa sa takot habang pumasok si Yum sa kwarto. Hindi yan ang gamot sa sakit na nararamdaman mo, seryosong sabi nito. Sa dinami-dami ng tao, siya lang ang may kakayahang magpagaling sa broken heart ng ating bida. Napaluha si Tesu. Naalala niya ang sigawan ng mga undead na nag-cheer sa kanya, pero hindi ito ang gusto niya. Bumalik siya sa lumang playground, kung saan sila madalas tumambay ni Yu, sira na ang upuan nito, at siya na lang ang natira. Biglang lumitaw si Yuman para damayan siya sa kanyang pagluluksa.
Hindi niya inakalang magkakaganito ang babae, pero may nakakagulat itong tanong, gusto mo bang makita ulit si Ji-yong? Kahit pinatay niya ang nanay nito, hindi niya ito nilabanan noon. Tinapon lang niya ito sa Bloodgate at sinarhan, parang basura. Takot ba siya dahil tinalo ni Ji-yong ang lahat ng SSS rank? Dinaganan niya ang babae sa kama. Gusto ko siyang makita para pagpira-piraso. Gigil niyang sabi. Sinubukan niyang buksan ang Bloodgate dahil sa curiosity, pero bigo siya. Hindi basta-basta nabubuksan ang pintuan ng impyerno. May ibinunyag si Human. Ayon sa batas ng universo, sadyang babagsak ang mundo sa takdang panahon, it is inevitable. Sa mga panahong ito lumalabas ang mga gate. Pagtagal, kakonekta ito sa impyerno at magta-transform bilang blood gates. Kahit kinulong niya doon si Ji-yong, mahahanap ito ng may-ari ng impyerno. Magkikita kayo muli, huwag kang mag-alala, pangako ng babae. Maghintay lang daw siya sa takdang araw. Muli siyang dinaganan nito, sino ka ba talaga? Pero nginitian lang siya nito, curious ka masyado? Pwes, heto ang isa pang pasabog na impormasyon para busugin ang curiosity niya. Ang manager ng impyerno ay si Pale. Kapag naging floodgates na ang lahat, siya ang mamumuno sa hukbong wawasak sa buong mundo. The end is coming. Libo-libong mundo na ang winasak niya. Pero ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na naisara ang lahat ng gates. Batas ng universo ang paglitaw ng gates, at kahit si Pale, walang kapangyarihang gumawa nito on his own. Subalit si Ji-yong. Nakatakas sa impyerno at gumawa ng lamat sa dimensyon, gamit ang lakas ni Pale, kaya niyang buksan ang mga lagusan, he is the key. Nang mahulog ulit si Ji-yong, naamoy ni Pale ang human mana niya. Pero bigo siyang hanapin ito dahil si Ji-yong, ganap nang naging halimaw. Not a human anymore. Pero ngayon, matapos ang 6 na taon, nahanap na siya ni Pale. The hunt is over. Nagkulay dugo ang langit, simula na ng gunaw. Samantala, nakaupo si Ji-yong kasama ang dalawa pa, pinapanood ang kanyang tragic backstory. Bangungot na paulit-ulit, ang pagkahati ng katawan ng kanyang ina. 6 na taon siyang namuhay sa impyerno bilang isang tunay na halimaw. Kahit makuha niya ang kapangyarihan, ang paglabas niya ay kapalit ng pagkawasak ng mundo. Baliw na ba siya? Gusto lang niyang makatakas sa impyernong ito. Kailangan niyang makalabas para maghiganti, gagawin niya kay Tayasu ang ginawa nito, mas malala pa. Sweet revenge is calling. Ang sakit na yon ang bumubuhay sa kanya. Dadukutin niya ang bituka at baga nito. Pero, kaya ba niyang pumatay ng maraming inosente? Sa totoo lang, inosente rin siya dati. Namatay ang tatay niya dahil lang sa gagong nag-run ng red light. Life was never fair. Anong kasalanan niya para bugbugin ni Chu, ang hayop na yon? Ang pagpatay niya sa loob ng 5 taon sa Bloodgate, pure self-defense lang yon. Winasak niya ang Japan para iligtas din siya. Pero iba si Lucas, puro kahibangan ang pinagsasabi ng lokong yon. May kapangyarihan sana itong tumulong, pero nga. Tapos sumulpot yung Chinese guy at namatay ng kusa, walang kwenta. Kung hindi dahil sa kanya, baka happy ending na sila. Pero sa bagay, malabo rin mangyari yon sa mundong ito. Sino bang mag-aakala na papatayin pa rin ni Tao ang nanay niya kahit anong gawin niya? Gusto lang naman niyang maging tapat, pero tadhana na ang kalaban. Marami na siyang pinatay na inosente, at ngayon, nandidilim na ang kanyang paningin. Gusto niyang ipalasap sa bawat isa sa kanila ang impyernong dinanas niya walang ititirang buhay. Sa wakas, bumaba na ang kurtina ng palabas. Tila nasiyahan si Ji-yong at ang kanyang angkan, pero huwag tayong kampante, dahil sa sakripisyo ni Taesu, matagal ding natikman ng mundo ang katahimikan. Masaya ang lahat kahit wala siya, pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Walang natira kundi kawalan, kaya panahon na paralisanin niya ang mundong ito. Huling sulyap sa kanyang sarili, isang mapait na paalam. Biglang gumuhit ang langit, bumukas ang dambuhalang gate at bumulusok pababa si Jayong ang anghel ng impyerno. Nagtagpo ang kanilang mga mata, kidlat sa kidlat. Agad na nagmultiply si Tio sa daan-daang clones. Ito na ang huling sayaw, ang final battle na magdidikta ng lahat. Hukbo ng galit ni Ji-yong laban sa nag-iisang Tio. Sa unang salpukan pa lang, yumanig na ang mundo sa isang napakalakas na pagsabog. Sumugod si Jiang sakay ng kanyang dragon, bumuga ito ng hellish energy na tumunaw at lumason sa lupang kanilang tinatayuan. Hindi pa patalo si Taesu, bumuo siya ng sarili niyang dragon. Ang banggaan nila ay lagpas na sa logic ng tao habang libu-libong portals ang bumubukas bawat segundo. Walang ligtas sa digmaang ito. Isang lolang nagluluksa sa kanyang anak ang nadamay, habang ang iba naman ay pinagbayaran ng kanilang mga kasalanan sa nakaraan. Pero sa gitna ng kaguluhan, may isang batang lalaki karebelde ng kanyang ama ang gumagamit ng holy powers para magligtas ng mga inosente.
Nagpaulan ng portal si Jiyong para hulihin si Taisu. Pero gumanti ang ating bida, tinawag ang isang vengeful spirit na sukdulan ang galit kay Jiyong para yeluhin ang mga paa nito. Pinalibutan si Jiyang ng mga kaluluwang pinaslang niya. Sinamantala ni Taisu ang pagkakataon kitang-kita niya ang deathline sa leeg ng kalaban. Pero mautak si Jiyong. Hinablot niya sila at ibinalibag sa nagyayalong kulungan. Pagbangon ni Tio, hindi siya nag-iisa nakaalalay na sa kanya ang buong World Hunter Alliance. O mas tamang sabihin, nasa loob sila ng katauhan niya. Ang pinagsamang lakas nila ay lumilikha ng matinding gulo sa kanyang isipan. Nakuha na ni Jiyong ang sikreto ng kapangyarihan niya. Tumawa lang ang demonyo habang ibinabaon siya ni Taisu sa yelo ng walang awa. Di ba ikaw ang pumatay sa sarili mong ama? Pang-aasar niya, sigaw ni Taisu, tumahimik ka. Pero sa isang iglap, tumilapon ang leeg niya isang sorpresang walang nakakita. Biglang nag-flashback ang lahat. Ang malupit niyang ama, binubugbog siya dahil wala siyang awakening, at walang habas ding sinasaktan ang kanyang ina. Rinding-rindi na ang batang Taisu. Hindi na niya kaya ang mga sigaw at iyak na dumudurog sa puso niya. Isang gabi, nagdilim ang paningin niya at kumuha ng kutsilyo. Pero tadhana nga naman nadapa siya, at sa kamalas-malasan bumaon ang patalim diretsyo sa leeg ng kanyang ama. Sa sandaling yon, nagising ang kanyang S-class power. Pero sa takot, iniwan siya ng sarili niyang ina. Ang natira lang ay ang kapatid niyang demonyo na umalipin sa kanya at naging ugat ng lahat ng pagdurusang ito. Kahit sa pagpikit ng mata, wala siyang takas. Hinahabol siya ng mga multo ng mga taong kinitil niya. Pinagpipiraso siya ng mga bangungot hanggang sa magising siya sa sariling pawis. Ramdam ni Human ang bigat, alam niyang binabangungot na naman ang ating bida. Napaisip tuloy siya, ilang libong kaluluwa na kaya ang nananalaytay sa loob ni Taisu. Desperadong nagtanong si Taisu kung kaya ba niyang isil ang mga abilidad, pero umiling lang ang dalaga. Wala na bang ibang paraan? Sagad na si Taisu, pagod na siya. Ang tanging gusto na lang niya ay makapiling muli si Yeju. Paulit-ulit niyang sinubukang bumuhay ng patay, pero laging bigo. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may nadiskubre siyang bagong kapangyarihan. Nalaman niyang kaya palang baluktutin ang oras at espasyo gamit ang matinding gravitational force. Tama ang narinig niyo. Kaya niyang bumalik sa panahong buhay pa si Yeju. Gamit ang gravity, nag-eksperimento siya at kumulekta ng nasa 14,000 abilities. Ilang kontinente ang nawasak, at ilang beses na rin siyang muntikang mamatay sa proseso. Sa wakas, nagtagumpay siyang ibalik ang oras. Pero may malaking problema, kahit anong gawin niya, hindi aabot ang rewind sa panahong kailangan niya. Hindi niya maililigtas si Yeju. Bakit? Dahil ba isinara niya ang gate kaya naputol ang timeline? Hindi siya makakapayag. Kailangan niyang humanap ng butas, sinubukan niya ang lahat ng posibleng paraan, walang tigil. Paulit-ulit siyang bumalik sa nakaraan, infinite loop ng pagkabigo, hanggang sa napagod ang kaluluwa niya at sumuko na lang. Pero ang lungkot ay naging nag-aalab na puot. Lahat ng ito ay kasalanan ni Jiyong, isinusumpa niya, bago siya mamatay, kikitilin muna niya ang buhay ng demonyong iyon. Pero hinding-hindi siya mamamatay, gamit ang kapangyarihan, nagregress siya pabalik sa mismong araw ng pag-atake. Ito na ang pagkakataon para sa paghihiganti. Pero, malas. Lumipas ang 24 oras, wala pa rin siyang magawa. Sa kanyang ika-138 pagbabalik, kinorner niya si Human. Sinabi niyang alam na niya ang lahat tungkol kay Jiyong, sa impyerno, at sa Piel. Inamin niyang kaya niyang ibalik ang oras dahil si Human mismo ang nagsabi sa kanya noon. Pero teka, sino ba talaga ang babaeng ito? Alam din ba niya ang tungkol sa regression? Itinanggi ito ni Human. Ang tunay niyang kapangyarihan ay basahin at pagalingin ang flow of life. Habang lumalakas siya, lumalawak ang kanyang paningin. Mula sa agos ng hangin at tubig, hanggang sa pulso ng lupa, at sa huli, naririnig na niya ang tibok ng mga bituin. Sa rurok ng kapangyarihan, nasaksihan niya ang simula at wakas ng kanilang mundo. Nakita niya ang hinaharap ang madugong kinabukasan kung saan lalabas si Jiyong sa gate at wawasakin ang lahat. Kahit anong gawin, nakatakda silang mamatay. Walang saysay ang lahat, kaya naman namuhay siya ng walang pakialam, parang bahala na ang bukas. Pero nagulat siya, hindi kasama sa panaginip niya ang nangyayari kay Tio ngayon, kaya tanong ni Tio, paano ako maniniwala sa'yo? Balik tanong ni Yum, may rason ka ba para magduda? Kung nagsisinungaling siya, sana noon pa ay ibinalik na ni Tio ang oras at pinaslang siya. Hamon ni Tio, sabihin mo sa akin ang totoo. Paano ko papatayin si Jiyong? Ang sagot niya ay imposible, pero si Tio, susugod pa rin siya kahit anong mangyari. Pangalawa, pangatlo. Pare-pareho lang ang resulta. Isang walang katapusang bangungot na umabot na sa 138th time.
Kahit ilang beses pa siyang bumalik sa nakaraan para maghasik ng lagim, hindi nagbabago ang katotohanan, walang mintis ang sinabi ng babaeng yon. Ibig sabihin ba nito, talagang imposible nang mapatay ang halimaw na to? Pero, di uso ang pagsuko sa kanya, natutunan niyang hawakan sa leeg ang oras kontrolado na niya ang kanyang regression. Ngunit hanggang 6 years lang ang kaya niyang ibalik, sa mismong sandali na pinatay niya ang nanay ni Ji-young, kung ililigtas niya ito, titigil kaya ang sumpa? Kahit anong gawin niya, ang isang non-awakened ay walang pag-asang maligtas, kahit sinong bathala pa ang bumaba, dead end na ito. Nerealize niya na kamatayan lang ang sagot sa gulong ito. Sa loob ng 6 na taon, inubos niya ang lahat ng awakeners sa mundo at sinipsip ang kanilang mana hanggang sa siya na ang pinakamalakas. At sa paglabas ni Ji-young, siniguro niyang sarado ang lahat ng blood gates, walang takas. Napilitang lumabas mag-isa si Ji-young. Winasak niya agad ang gate, pero iba ang level ng lakas ng kalaban. Sobrang OP ni Ji-young para sa kanya. Unli Regen ang gago. Kahit anong atake, bumabangon ito at pinapatay siya ng paulit-ulit. Kinulong niya ito sa diamond na mas matigas pa sa kahit anong bagay sa mundo, pero basag agad, kahit pasabugin pa niya ang buong planeta, lulusot lang si Ji-young sa guho para tapusin siya. Tinulak na niya ito sa black hole, pero nakatakas pa rin. Halimaw talaga. Pinatay pa rin siya nito sa huli. Lahat ng ito ay karma dahil sa pagpatay niya sa nanay nito at pagkulong sa kanya sa Blood Gate. Hanggat nangyayari ang dalawang bagay na yon, tuloy-tuloy ang kanyang kamatayan, umaling-awngaw ang sigaw niya sa galit. Matapos ang hindi mabilang na regression, tinanggap na niya ang mapait na katotohanan, tama si Human, ang pagdating ni Ji-young ay hindi mapipigilan. Nang ma-realize niya ito, nabuhay siya ng 6 na taon sa purong depresyon at takot. Pero kahit anong tago niya, dumating pa rin si Ji-young para kitilin siya. Binalik niya ulit ang oras dahil ayaw niyang mamatay. Pero sa paulit-ulit na loop, may biglang pumasok sa isip niya. Palagi siyang solo flight sa misyong ito. Yun ang mali, kay Yeju lang siya nagbubukas ng loob, at wala nang iba. May magbabago kaya kung hindi niya solohin ang laban? Sa timeline na to, ni isang tao ay walang pinatay si Taisu. Sa halip, kinuwento niya sa lahat ang bangungot na pinagdaanan niya sa bawat regression. Mula sa pagpatay sa ina ni Jiang hanggang sa time travel, walang itinago, humingi siya ng saklolo, pero tinalikuran lang siya ng lahat, napakalamig. Pero ginamit niya ang bawat reset para kumbinsihin sila. Narealize niya na ang mga sinakripisyo niya noon ay hindi lang basta pampalakas. May sarili silang kwento, pangarap, at buhay na katulad din ng sa kanya. Kasabay nito, kinausap din ni Taisu ang mana ng mga taong naging bahagi na ng kanyang pagkatao matapos niya itong sipsipin. Parang kinakausap niya ang sarili niyang kaluluwa. Gaano na ba katagal, ilang beses na ba siyang nag-rewind ng oras? Matapos ang pakikipag-usap sa bawat hibla ng kanyang pagkatao, hinarap niya ang lahat ng maling desisyon na ginawa niya. Doon niya naramdaman ang bigat ng kanyang kalupitan at ang lagim ng kanyang mga kasalanan. Pero yun din ang dahilan kung bakit bawal na siyang magsayang ng oras. Ayaw na niyang maramdaman ng sakit ng mawalan ng mahal sa buhay. Nagpadala siya ng apology kay Ji-young, dala ng matinding guilt sa ginawa niya dito. Pero sinabi rin niyang hindi ito matatapos hanggat humihinga pa siya, isang malaking pagkakamali ang hamon na yon. Binigay ni Taisu ang lahat. Sagad-sagad na ang effort niya bilang tao. Kabisado na niya ang attack patterns ni Ji-young dahil sa paulit-ulit na bakbakan. Sabay-sabay niyang ginagabayan ang lahat ng hunters. Lumaban sila bilang isang puwersa, libu-libong beses, pero wala pa ring silbi. Nayanig ang utak niya dahil sa huli, isa lang itong walang kwentang pakikibaka. Humingi siya ng tawad sa lahat, suko na siya. Hindi na niya kaya, pero biglang may tumalon sa harap niya. Isang mukha na matagal na niyang hindi nakikita, ang inang nang iwan sa kanya. Alam ni Ji-young na ito ang nanay na nag-abandona sa kanya. Nguntik na niya itong tamaan, napakasaklap na aksidente sana nun, di ba? Napahiyaw si Tesu sa sobrang sakit, dahil wala na siyang ibang magawa. Ang nanay niya ay produkto lang ng kasunduan ng isang congressman at judge. Bata pa lang, hinulma na siya para maging perpekto. Isang malupit na pamumuhay, pero tinanggap niya ito ng walang reklamo. Para sa kanya, ang saysay ng buhay ay iisa lang, absolute perfection, bawal magkamali. Ngunit ang mga emosyon na akala niya ay nabaon na. Sumabog pagdating sa pag-ibig, isang di perpektong desisyon. Freshman siya noon nang mapaugnay sa isang senior. Ang resulta, nabuntis siya. Ginost siya ng lalaki, at tinakwil pa siya ng sarili niyang pamilya, iniwan sa ere. Ito ang presyo ng kanyang pagkakamali. Para sa kanya, ang batang dinadala niya ay isang hindi maitatangging katotohanan. Simula noon, pinanindigan niya ang pagiging perpekto, kahit sa pagmamahal. Pero bakit ngayon siya nagpakita?
Kahit sa ang timeline, never siya nagpakita. Dahil ba tingin niya ay perpekto na ang anak niya, o baka naman, nandito siya para sa isang perfect death? Anuman ang dahilan, nakuha niya ang gusto niya. Nahati ang katawan niya sa dalawa, at kasabay nun, ang pagguho ng katinuan ni Tesu. Nagbago ang ihip ng hangin sa kanyang paningin. Sa wakas, naramdaman niya ang impyernong dinadala ni Jiyong sa puso nito, ibinuhos niya ang lahat ng katotohanan. Ang paulit-ulit na paglakbay sa oras, ang bawat dugong dumanak at buhay na kinitil, tapos na ang laro. Hinding-hindi na niya pipiliing ibalik ang nakaraan. Lumuhod siya sa pagsisisi. Aaminin niyang ang kalupitan niya ang naging mitsa ng gulong ito. Bakit mo siya pinatay? Ang tanong na bumutas sa puso ni Jong tungkol sa kanyang ina. Gusto sanang magbigay ni Tio ng sagot na may saysay. Pero walang rason na sapat para sa demonyong ginawa niya. Sa totoo lang, hindi rin niya alam. At sa isang iglap, gumulong ang kanyang ulo sa lupa. Akala ni Taisu, sa wakas ay makakapagpahinga na siya matapos ang mahabang buhay, pero nagkamali siya, muli siyang idinilat ng tadhana. Baka subconsciously, inikot niya ang oras bago mamatay, kaya pinutol niya ulit ang sariling leeg, pero nabuhay na naman siya, wasak na ang bungo sa bakal na tubo, pero ayaw siyang patayin ng mundo. Walang pagbabago, tumalon siya mula sa tuktok ng gusali, nagpatihulog sa kawalan, pero ganoon pa rin ang resulta. Paulit-ulit siyang ibinabalik sa impyerno ng buhay. Sumigaw siya sa langit, ano pa bang gusto niyo? Nakaabot na siya sa enlightenment. Pero bakit ganito? Ang gusto lang naman niya ay mamatay ng may dangal. Pero ngayon, wala na siyang pakialam sa kahit ano. Pagod na siya, gusto na niyang maglaho. Pero nakulong siya sa isang death loop na walang katapusan, hanggang sa dumating ang babaeng yon. Lumuhod siya at nagmakaawa, humihingi ng kahit katiting na sagot sa nangyayari. Ipinaliwanag nito ang malagim na katotohanan. Dahil sa walang humpay na pag-ikot ng oras at patong-patong na mana, bumaluktot ang realidad at kinain ng oras ang sarili nito. Ngayon, sa tuwing mamamatay siya, babalik at babalik siya sa eksaktong sandaling ito. Hanggat bumabalik siya, paulit-ulit siyang papatayin ni Jiyong. Kahit anong gawin niya, ito na ang kanyang sumpa at tadhana mula ngayon. Mamamatay siya ng paulit-ulit, magpakailanman. Hindi makapaniwala si Teso sa narinig. Sino ka ba talagang demonyo ka? Nang malaman niya ang sagot, tanging halakhak na lang ang nagawa niya. Alam niyang dito na nagtatapos ang lahat. Sa pagkamatay ni Taso, pinakawalan ni Pale ang hukbo ng impyerno, gumuho ang mundo at nabalot ng pulang ulap ang kapaligiran. Good job, Shayong, bati ng babae. Si Piel, ang tagapamahala ng impyerno, ay ilang eon nang nagwawasak ng mga mundo hanggang maging abo. Nawala na ang kanyang pagkatao, pati ang rason ng kanyang existence. Ang natira na lang sa kanya ay purong destruksyon. Pero bigla, nakaramdam siya ng matinding lungkot na tumagos sa kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang lumikha ng buhay, pero laging bigo. Sa sobrang desperasyon, dinukot niya ang sariling puso. Mula rito, nilikha niya ang isang anak na magiging alter ego niya. Kinumpirma ito ni Yang Kejang, siya ang puso ni Pale, pero gaya ng nakikita niya, isa siyang tao. Hindi kakayanin ng katawan niya ang init ng impyerno, kaya itinapon siya sa labas ng gate, 4.5 billion years ago, sa mundong wasak at walang buhay. Gustuhin man niyang mamatay, hindi maaari dahil sa kapangyarihan ni Pale, hanggat magkahiwalay sila ng dimensyon, babalik at babalik siya sa buhay. Ang tunay na impyerno para sa kanya, hindi niya makikita ang kanyang ama hanggat hindi nawawasak ang mundo muli. Daan-daang milyong taon siyang nag-iisa, nilamon ng kalungkutan at mapait na puot. Hindi niya naintindihan ang halaga ng ibang tao, hanggang sa wakas, may nakasalamuhan na siya. Natuto siyang magmahal. Pansamantalang nalimutan ang lungkot. Pero sa huli, iniwan din siya ng taong mahal niya. Nagkaroon siya ng pamilya. Nakita niyang lumaki ang mga anak niya, nagkaapo, at nagpatuloy ang henerasyon. Tinanggap niya ang sakit ng pamamaalam. Nakilala ang mga bago, at sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng maraming minamahal. Pero lahat sila ay namatay at iniwan siya. Ang lungkot na akala niya ay naglaho na, dahan-dahang gumapang pabalik. Handa siyang tiisin ang kahit anong pisikal na sakit, pero ang lungkot ng pag-iisa, yun ang kalabang hindi niya matatalo. Sa sandaling yun, naintindihan niya ang kanyang ama. Gagawin nito ang lahat maalis lang ang lungkot, kahit pa ang pagdukot sa sariling puso. At doon ipinakita ng puso niya ang hinaharap. Ang nag-iisang kinabukasan kung saan magtatagpo silang muli. Ang hinaharap na iyon ay nakasalalay sa pagwawala ng Bloodgate gamit ang lalaking nasa harap niya. Ang katotohanang nalampasan ni Jiyong ang monsterification at nakatakas sa impyerno ay lumabag sa batas ng universo. Siya lang ang may kakayahang pumunit sa dimensyon. Ginamit mo lang ba ako? Sigaw ni Jiyong.
Doon niya napagtanto ang tatay niya, nanay niya, ang buong buhay niya, lahat ba? To plano ng babae. Tumangulang ito. Sa galit ni Jiyong, sumugod siya para pumatay. Pero sa isang pitik lang, tinanggalan siya ng kapangyarihan, tapos na ang papel niya. Para sa kapakanan ni Jiyong, ibinigay niya kay Taisu ang pinakamasahol na parusa, nakakulong na ito ngayon sa walang hanggang kamatayan. Alam niyang hindi ito maiintindihan ni Jiyong, pero huwag siyang mag-alala, dahil magwawakas na ang lahat ngayon. Alam ni Human na kapag nasa iisang dimensyon na sila ni Pale, maaari na siyang mamatay, at sa pagkawala niya, babagsak din ang ama niya. Noong araw na naintindihan niya ang lungkot ng ama, binuo niya ang desisyong ito. Hahanapin niya ito, susunugin ang buong mundo, at sa kanyang kamatayan, isasama niya ito sa hukay para matapos na ang sumpa, at si Jiyong? Wala siyang pinagkaiba. Kahit anong hirap, kumapit siya sa buhay dahil sa nanay niya. Pero hindi pagmamahal yon, Jiang. Yun ay purong takot na mag-isa. Ang pag-ibig, isa lang yang malupit na panloloko. Isang ilusyon para takpan ang mga basag sa ating kaluluwa, pampamanhid sa lungkot, pero di nito kayang burahin ang sakit. Isa itong sumpa na nagbabalat kayong kaligtasan. Pero ngayon, tatapusin na ang lahat, tulad ng dapat nangyari noon pa. Habang unti-unti siyang naglalaho, tinanong niya si Pale kung galit ito. Pero paano niya kamumuhian ang sariling anak na kalahati rin ng kanyang pagkatao? Paano niya ito masisikmura? Gigil na nakatitig si Jong sa kawalan. Ano bang pinagagagawa nila matapos siyang gamitin? Pati airpods at airmats niya, damay, ginunaw pa ang buong mundo. Matapos ang lahat, ganito lang ang ending nila. Payapa. Ano ba talaga ang dahilan ng lahat ng kahibangang ito? Dahil lang lonely sila, bad trip naman o. Binalik siya ni Pale sa pagiging tao nung naging ganap na halimaw na siya. Gamit ang kapangyarihang yun, baka sakaling maibalik pa niya ang kanyang ina mula sa kamatayan. At dahil sinabi ng lalaking yun na huwag mawala ng pag-asa. Sasamantalahin niya ang kahinaan nila, kung mamamatay din lang sila, kukunin niya ang lakas nila. Walang atubili niyang nilamon ang puso ni Pale. Sigaw ng ibang tao, isa na lang siyang ordinaryong nilalang ngayon, imposibleng kayanin niyang higupin ang kapangyarihan ng isang administrator. Pero bigla, nagawa niya, boom! Isang dambuhalang pagsabog ang yumanig at nagbadyang burahin ang lahat. Sigaw nila, huwag mong gawin yan. Di ba niya alam na kamatayan lang ang sagot sa lungkot, pero deadma na si Jiang. Wala na siyang pakialam. Haharapin na niya ulit ang mama niya. Kitang-kita ni Yum ang pagsimot niya sa lakas ni Pale, at sa itsura niya ngayon. Gets na niya kung ano talaga ang true nature ng lahat ng ito. Wasak ang Earth, at sumabog ng tuluyan. Hinigop ng enerhiya ang buong universe, at tanging kalansay na lang ang iniwan sa kawalan. Pagkagising niya, blanko ang utak niya. Anong ginagawa niya? Sino ba siya talaga? Biglang nag-flashback ang lahat ng alaala, siya ang administrator ng impyerno, siya si Pale, sumara ang portal sa harap niya, at hinayaang mag-regenerate ang mundo. Sa napakahabang panahon, sinakop ni Pale ang walang katapusang mga mundo, para lang palakihin at alagaan ang mga ito. Nawala na ang sarili niyang identity at katinuan. Pero bigla, may naramdaman siyang lungkot na gumapang mula sa kaibuturan ng kanyang soul. Sinubukan niyang lumikha ng buhay pero palpak lahat. Sa huli niyang attempt, dinukot niya ang sariling puso at ginawa itong anak ang kanyang alter ego. Ito ang naging mitsa ng lahat ng nangyari hanggang ngayon. Ang sakit na dinanas ni Jiang. Ang mga walang kwentang kamatayan, lahat yun ay dahil lang sa lungkot ng isang babae. Matagal nang pinapanood ni Pale si Jong, iniisip niya kung ito ba ang gumawa sa Fisher, lingid sa kaalamang nakakulong lang sila sa walang katapusang cycle ng tadhana. Salamat sa panonood, mga Lodi. Kita-kit sa susunod na kabanata.